Kabanata 1471 hanggang 1480. Kabanata 1471 ang takot sa loob. Bagamat si Ed Trujillo, ang Tian Gang Saint, ay isa ring malakas na tauhan sa Longevity Heaven, hindi pa siya nagiging isang Heavenly Emperor, kaya hindi siya ganoon kasikat. Kung ikukumpara kay Jeremiah Colon at sa dakilang Diyos na si Yi, isa lamang siyang maliit na tauhan. Kaya nang mamatay ang kanyang anak sa labas, walang nakaramdam ng bigat ng sitwasyon. Ang pinakagusto nilang malaman ngayon ay kung mamamatay ba ang anak ng Diyos Yi na si Ava Merit. Kung mamamatay din si Ava, iyon ay tunay na sky overturning at earth overturning. Bagamat alam ng lahat na mapanganib sa loob bago ang pagpili, na may mataas na posibilidad na mamatay, may ilang mga tao pa ring may sapat na kumpiyansa na ipadala ang kanilang mga anak, hindi nag-aalala na mamamatay sila. Bukod pa rito, ang kompetisyon sa pagpili ng 5 Directions Heavenly Emperors ay hindi posibleng makapaglagay ng pinakamalakas sa loob. Ang mga makakasali ay may parehong lakas, halos pantay ang tugma, at walang sino man ang maaaring agad na matalo ang iba. Gayunpaman, ang kahalili ng Central Asher Cloud Heavenly Emperor ay nagkamali, at ang lingkod ng Giant Spirit God ay nagkamali rin, nahuli ang maling taong pumasok. Ngunit kahit na nakapasok ang taong ito, noong una, walang pumansin, naniniwalang maaari lamang siyang maging invisible, na may kaunting lakas, isang matalinong tao lamang. Pero ngayon, nang ibunyag niya ang God Bow of Shooting the Sun, ang demonyong sandata na Universe Great Rod, at agad na napatay si Lionel Trujillo, napagtanto ng lahat na ang engranding kaganapang ito, ang selection tournament na ito ay maaaring magkamali, nahaantong sa malalaking problema at kaguluhan. Habang pinapanood ng 5 Directions Heavenly Emperors ang 4 na fog pool, palihim din silang nag-uusap ng mabilis upang makahanap ng mga solusyon, ngunit lahat sila ay may kakaibang tingin, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Ginamit ni Yusuf Zok ang Universe Great Rod na parang isang sibat. Muli itong naging isang itim at gininto ang berdeng baras, ang tunog nito na tumatagos sa hangin ay napakatalas. Hindi tumakas si Ava. Noong una, plano niyang tumakas, ngunit matapos makita si Lionel Trujillo na binaril at naipit sa lupa, nanatili siya, bumubulong ng kung ano, habang nagsisimulang magliyab ang apoy sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang malapit ng tamaan ng Universe Great Rod ang kanyang depensa, nagliliyab na siya, habang patuloy na kumikislap ang bloodlight. Mahika ng pagpigil sa panahon at espasyo. Kasabay ng isang ugong, nang bumangga ang dulo ng Universe Great Rod sa kanyang protective aura, nabuo ang kanyang time-spatial restraining magic at pagkatapos, kasabay ng isang malakas na kalabog, ang Universe Great Rod ay talagang naharangan. Zizizi, umikot pasulong ang Universe Great Rod, lumikha ng hindi mabilang na kislap habang nakikipaglaban ito sa time-spatial restraining magic. Hinaranggan ko, nako, sa 4 na lawa ng hamog, marami ang nakahinga ng maluwag, dahil kung maharangan, ang puwersa ng paghagis ay hihina, at kalaunan ay maglalaho. May posibilidad pang ang masalo ni Ava ang Universe Divine Pestle. Habang ang lahat ay nakahinga ng maluwag, maging ang dakilang Diyos na si Yi ay huminga ng malalim. Biglang sumanghal ng malamig si Yusuf Zok, itinuro ang kawalan, at sumigaw, tumaas, 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 tumaas. Ugong-ugong, ang dakilang tungkod ng sansinukob, na dating kasing kapal ng itlog ng manok, ay agad na naging isang higanteng tungkod na tumatagos sa langit, daan-daang metro ang kapal, at libu-libong metro ang haba. Pagkatapos, wala nang iba. Ang time-spatial restraining magic ni Ava ay dinurog ng Universe Great Rod, ang kanyang katawan ay naipit sa lupa, naiwan na lamang ang isang kumpol ng dugo, at ang kanyang katawan ay nagkapira-piraso. Walang awa. Si Yusuf Zok ay tunay na walang awa, pumapatay ng hindi kumukurap, ang pagpatay ay parang pagpuputol ng damo. Si Ava ay namatay ng 100 beses na mas miserable kaysa kay Lionel Trujillo. Sumabog ang ulo ni Lionel Trujillo habang nanatili ang katawan niya, pero si Ava ay biglang nagdurog. Kasabay ng isang poof, sa 4 na lawa ng hamog, dumura ang dakilang Diyos na si Yi ng isang subo ng dugo. Nang inig ang kanyang katawan, itinuro ang 4 na lawa ng hamog, itinuro ang figure ni Yusuf Zok, hindi makapagsalita. Walang imak ang lahat, walang nangahas na gumawa ng kahit anong ingay,
Ito ay labis na walang awa, labis na malungkot. Tiyak na mababaliw na ang dakilang Diyos na si Yi, mababaliw din si Jeremiah Colon, at ang kapatid ni Jeremiah na si Regan Merritt ay mababaliw din. Ang tatlong ito ay mga higanteng dakila, kaya si Yusuf Zok ay mapapahamak, walang makakapagligtas sa kanya. Kahit ang mga dating tuma-target kay Yusuf, na may balak na gawin siyang lingkod ng Diyos ng mga higanteng espiritu, ay alam na ngayon na wala na itong pag-asa, dahil hindi siya hahayaang mabuhay ng dakilang Diyos na si Yi at ni Jeremiah Colon. Sa loob ng 18 araw, babalatan ko siya, dudurugin, pipinisin ang kaluluwa niya, akin siya. Ang dakilang Diyos na si Yi ay laging nagsasalita sa simpleng tono. Walang nagsalita, lahat ay pumayag, dahil walang sino man ang may karapatang tumanggi. Ang dakilang Diyos na si Yi, hindi isang emperador sa langit o isang santo, ay hindi umaasa sa antas ng paglilinang, ang kanyang lakas ay nagmula sa kanyang pisikal na lakas, mula sa paglinang ng star power. Ayon sa mga alamat, mahigit 3,000 maliwanag o nakatagong mga acupoint ang nabuksan sa kanyang katawan, at sa bawat pagbukas nito, isang bituin ang magiging kanyang bituin sa pagsilang. Alam ng mundo na mahilig mangolekta ng mga bituin ang dakilang Diyos na si Yi. Sa mabituing kalangitan ng quantum realm, may isang bahagi na itinuturing na bawal na lugar, walang nang ahas na pumasok, at ang mga bituin doon ay pawang mga bituin niya noong siya'y ipinanganak. May mga balita na ang mga bituing ito ay maaaring masipsap sa kanyang katawan at maitago, o kaya'y ilabas para lumipad sa gitna ng mga bituin. Ang kanyang katawan ay isang mahiwaga at makapangyarihang langit sa kuweba. Kuwit. Samantala, ang mga tao sa 4 na lawa ng hamog ay patuloy na nagmamasid kay Yusuf Zok. Nakita nila siyang naglalakad patungo sa basag na lawa ng dugo ni Ava, nag-iisip na naghahanap ngunit umiiling, bagamat naaamoy niya ang isang patak ng dugo ni Ava, lingid sa kanyang kaalaman kung ano ang kanyang balak. Kalaunan, lumipat siya sa bangkay ni Lionel Trujillo, kinuha ang singsing at sinturon ni Lionel bilang panganganak, pagkatapos ay sinunog ang katawan ni Lionel, binura ang ebidensya upang maiwasan ang iba na matunten. Bukod dito, sa itaas ng kanyang ulo, 2 daluyan ng enerhiya ng dugo ang natural na lumalabas, nakakatakot at kakaiba na parang madugong liwanag. Itinago niya ang singsing ni Lionel, pagkatapos ay humakbang pasulong. Pagkalipas ng 2 oras, nakapasok siya sa isang higanteng puno, pumasok sa butas ng puno, at nagsimulang magnilay-nilay. Siyempre, sa oras na ito, walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Sa katunayan, marami ang iniisip ni Yusuf Zok. Sa mga taon ng mga bagyo at away, kahit ang isang hanggal ay nakapag-ipon ng malawak na karanasan sa buhay, pinag-iisipan ang mga bagay-bagay ng hindi masyadong pinapanigan. Mula nang pumasok sa higanteng mundo na ito, naging maingat na siya hanggang sa siya at ang lahat ay mateleport papunta sa platapormang bato, na may boses na humihimok sa kanila na magpatayan. Sa wakas ay naisip na niya ang lahat. Sa pagkaunawa rito, ang kanyang puso ay puno ng takot, matinding takot. Dahil sila ay nabihag, kasama ang tinig, na humihingi ng kapwa pagpatay at pagpili, ang bawat galaw, salita, at kilos ng 81 individual ay binantayan. Kahit papaano ay alam ng kumokontrol na kamay ang kanilang ginagawa, kung sino ang kanilang pinatay, o kung saan sila nagtago. Kaya, lahat ng 81 ay ganap na nabunyag sa ilalim ng mga mata ng isang hindi kilalang makapangyarihang nilalang. Dahil dito, takot na takot si Yusuf Zok, palaging nag-iisip ng mga paraan upang maiwasan ang pagkatuklas ng iba. Ngayon lang siya nakaisip ng isang paraan, marahil ay maiiwasan nito ang pagkatuklas ng iba, upang manatiling hindi nakikita, hindi natutuklasan. At ang paraang iyan ay parasitismo. Tanging sa pamamagitan lamang ng makapangyarihang parasitic technique niya may iwasang makita, maramdaman, o matukoy ng iba. Gayunpaman, alam din niya na hindi ngayon ang panahon para sa parasitismo, dahil posibleng may isang taong malapit na nagmamasid sa kanya. Kaya, sa pamamagitan ng pagpasok sa butas ng puno at pagtatago, pag-iwas sa confrontation, hindi pagpapakita, at hindi pagkilos, mababawasan niya ang atensyon. Naghihintay siya ng oras, naghihintay ng pagkakataon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1472 Tila dumating na ang panahon.
Ang labanan sa enerhiya ng dugo sa tunay na mundo ng mga espiritu ay nagpapatuloy pa rin, ngunit ito ay nauwi sa isang serye ng maliliit na pagtambang. Nagkalat ang lahat sa kagubatan, ang ilan ay naglagay ng mga bitag at nag-aabang ng biktima, ang iba naman ay aktibong nang-aakit ng mga target. Sa madaling salita, ginagawa ng lahat ang lahat ng posible upang makapatay ng pinakamaraming tao hanggat maaari. Tanging si Yusuf Zok lamang ang natira. Matapos gumapang papasok sa guwang ng puno, nanatiling hindi gumagalaw ang kanyang katawan, at tuluyan pang ang naglaho, nakatago ang kanyang presensya. Noong una, lahat ng nasa fog pool ay patuloy na nanonood sa kanya, ngunit nang maging matatag ang kanyang paghinga at malinaw na pumasok siya sa isang estado ng closed-door cultivation, lahat sila ay nagsimulang mawalan ng interes. Itinago ng lubusan ng lalaking ito ang kanyang sarili. Nakaupo na ang Saint Archer, madilim at malungkot ang kanyang ekspresyon, habang iniinom ang kanyang alak ng paisa-isa. Nakatutok ang kanyang tingin sa isang direksyon, ang lugar kung saan nagtatago si Yusuf Zok. Samantala, matapos pumasok si Yusuf sa closed-door cultivation, hindi inaasahang natuklasan niya ang dalawang magkaibang daloy ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Sa mas malapitang pagmamasid, napagtanto niya na ang mga enerhiyang iyon ay magkapareho ng kina Ava Merit at Lionel Trujillo. Nagulat siya noong una ngunit agad din niyang naunawaan, ang pagpatay sa isang tao ay hindi maipaliwanag na maglilipat ng kanilang enerhiya ng dugo, kapangyarihan, at kapalaran sa iyo. Hindi mo kailangang lumunin ang kanilang laman, inumin ang kanilang dugo, o sipsipin ang kanilang cultivation. Ang pagpatay lamang sa kanila ay magbibigay sa iyo ng kanilang enerhiya. Sinimulan ni Yusuf na higupin at pag-isahin ang dalawang daluyan ng enerhiya. Sa loob lamang ng 12 minuto, ang mga enerhiya ay ganap na naisasama at nasipsip, ang kanilang enerhiya ng dugo ay naging ganap na kanya. Nakita niyang tumangkad ang matayog na spirit sprout, at ang kanyang cultivation realm ay tumalon mula sa antas ng elementary god sovereign patungo sa antas ng intermediate god sovereign. Ang pagpatay sa dalawang tao ang nagbigay daan sa kanya upang umangat ng husto, isang kaaya-aya at hindi inaasahang sorpresa. Kaluskos, nang matapos na ni Yusuf ang pagtunaw ng enerhiya at nagkunwaring ipinagpatuloy ang kanyang meditative cultivation, biglang nayanig ang punong pinagtataguan niya. Agad na may bumagsak sa puno ng kanyang puno. Ito ay isang taong natamba, tila malubhang na sugatan, nang walang mga humahabol sa kanila. Tingnan ninyo, ang sugatang batang iyon ay bumagsak mismo sa ilalim ng ilong ni Yusuf Zok. Isang pagsabog ng pagkamangha ang nagmula sa fog pool. Hindi kapani-pani walang maswerte si Yusuf, kahit hindi siya naglagay ng mga patibong o aktibong naghahanap ng biktima, may isang taong kusang loob na sumuko sa kanya. Sa totoo lang, ang swerte niya talaga. Marami sa mga makapangyarihang cultivator na nanunood ay nawalan ng imak. Nagulat sila sa suntok ng kapalaran ni Yusuf Zok. Sino yung sugatan? May nakakakilala ba sa kanya? Tanong ng isang tao. Iyan ang isang taong hinirang ko, sagot ng isang individual, ang kanilang balat ay kasing pula ng dugo, may matingkad na pulang buhok, at mga pupil na may hawak na isang hibla ng apoy sa loob nila. Maliwanag, ang iris ng mga mata ng taong ito ay parang sinulid ng apoy, kakaibang anyo mula sa normal na anatomiya ng tao. Ito ay walang iba kundi ang Diyos ng Apoy, isa sa 5 dakilang Diyos ng sinaunang panahon. Ang 5 dakilang Diyos, bagamat mga santo ng sinaunang panahon at hindi ganap na nakataas ang posisyon bilang mga emperador, ay kataas-taasan pa rin sa mga santo. Kaya, hinirang siya ng Diyos ng Apoy, huminga ng malalim ang mga tao ngunit umiling. Kahit na hinirang siya ng Diyos ng Apoy, malamang na hindi siya mabubuhay. Walang nagsalita pa, ngunit bumalik ang kanilang atensyon sa puno, na nakatuon sa 2 figure na nakaupo roon. Si Yusuf ay nakahiga sa ibaba, nakatago sa hukay ng puno, habang ang hinirang ng Diyos ng Apoy ay nakaupo sa itaas niya, 4 o 5 metro ang taas, kumakain ng elixir sa gitna ng kanyang mga pinsala habang maingat na pinagmamasdan ang kanyang paligid. Kung si Yusuf ay sisalaki ngayon, tiyak na mamamatay ang lalaking iyon, hindi ba? Walang duda. Mukhang hindi pa gumagalaw si Yusuf, pero sigurado siyang alam niyang naroon ang taong iyon. Ang malas naman ng tiyempo, bulong ng marami kasabay ng pagbuntong hininga,
Ngayong sigurado na si Yusuf Zok ang pinakamalakas sa 81 kalahok. Biglang may sumigaw, tingnan mo roon. Ang enerhiya ng dugo ng Yin Yang Cultivator na iyon ay umabot na sa 7 daluyan. Ano? Nakapatay na naman. Sinundan ang boses, tumingin ang karamihan sa isang sulok ng fog pool at nakita ang Yin Yang Cultivator, sakam na nilalamon ang isang bagay, tumutulo ang dugo mula sa mga sulok ng kanilang bibig. Sa itaas ng kanilang ulo, 7 daloy ng enerhiya ng dugo ang damaloy. Sila ang kalahok na may pinakamataas na bilang ng mga napatay sa ngayon. Sino ang nag-nominate sa Yin Yang Freak na ito? Paano sila naging ganito kahalimaw? Base sa kanilang cultivation at pag-uugali, malinaw na kabilang sila sa landas ng demonyo. Maraming manonood, lalo na ang mga kumakatawan sa mga biktimang pinatay ng Yin Yang Cultivator, ang nagpahayag ng kanilang galit. Siya ang pinili namin, ang 5 emperador, sabi ng Green Cloud Heavenly Emperor na may bahagyang ngiti. Ito ay aming sama-samang desisyon. Nang marinig ang mga salita ng emperador sa langit, natahimik ang mga tao, natigilan. 5 emperador ang sama-samang pumili sa kanila. Sino nga ba talaga ang Yin Yang Cultivator na ito? May isang bagay na hindi mo alam, siya ang tagapagmana ng Scarlet Origin Daoist. Mayabang na pagbubunyag ni Green Cloud Heavenly Emperor. Ano? Sangit. Nang marinig ito, lahat ay huminga ng malalim. Noong sinaunang panahon, mayroong 12 figure na nakilala bilang 12 soberanong Diyos, na namumuno sa 12 makapangyarihang tribo. Kabilang sa kanila, ang Scarlet Origin Daoist ay isa sa mga sovereign gods. Siyempre, noon, ang antas ng cultivation ng sovereign gods ay katumbas lamang ng sa heavenly emperors. Gayunpaman, ang lahat ng 12 soberanong Diyos ay tuluyang namatay, nakaupo at nagmumuni-muni sa Burial God Mountain sa Element World at sumuko sa kanilang humihinang sigla. Ang kanilang mga katawan ay naging 12 kalansay, na kalaunan ay ninakaw, dinurog, at pinino upang maging mga tableta. Ang Green Cloud Heavenly Emperor, ang iba pang mga Heavenly Emperor, at ilan sa mga Diyos na naruroon ay pawang nakasaksi sa pagkamatay ng 12 soberanong Diyos, dahil sila ay mga kaibigan, kamag-anak, o maging mga kapwa-tribo. Kaya naman, ang tagapagtatanim ng Yin Yang, na nagmana ng pamana ng Scarlet Origin Daoist, ay maituturing na kanilang inapo. Walang nagpahayag ng karagdagang pagtutol. Ang tagapagmana ng Scarlet Origin Daoist ay malinaw na may mga kwalifikasyon upang lumahok sa mga pagsubok na ito. Habang ang lahat ay natigilan at nawawala sa pag-iisip, sa higanteng puno kung saan naroon sina Yusuf Zok at ang nominado ng Diyos ng Apoy, ang nominado ay hindi inaasahang bamutis sa isang guwang sa puno. Ito ay kasing lapad lamang ng hinlalaki ngunit sandaling nagliwanag habang sila ay pumapasok. Ang disipulo ng Diyos ng Apoy ay mas malapit na ngayon, wala pang 1 metro ang layo, kay Yusuf sa loob ng guwang ng puno. Flame Saint, sino ang taong ito para sa iyo? Biglang tanong ng isang tao. Ang aking disipulong nakasarang pinto, si Harry Montoya, malamig na sagot ng Diyos ng Apoy. Tahimik na tumango ang mga tao, walang imak. Alam ng lahat, pati na ang Diyos ng Apoy, na tiyak na mamamatay si Harry Montoya. Kuwit, kasabay nito, matagal nang napansin ni Yusuf ang pagdating ng isang tao, at napansin niyang umakyat ang mga ito sa itaas niya. Ngayon, abot kamay na niya ang mga ito, maaari niya silang sunggaban o hampasin anumang oras. Bagamat na natiling nakapikit ang kanyang mga mata, bumuhos ang pananabik sa kanya, dahil alam niyang narito na ang kanyang pagkakataon. Hindi lamang ito isang pagkakataon para pumatay at agawin ang blood energy, kundi isang pagkakataon para maging parasitiko. Kung makakaiwas siya sa paningin ng mga nagmamasid at mapapangit ang katawan ng taong nasa itaas, hindi na siya matunten, at ang kanyang presensya ay lubos na hindi mahahalata. Ngunit hindi pa niya napagdesisyonan kung paano iiwasan ang pagtuklas o isasagawa ang pamamaraang parasitiko. Kailangang takpan ang lahat ng lihim. Walang sino man, gaano man ka-Diyos, ang makakakita o makakasubaybayan sa kanyang mga kilos. Sino ito? Sino ang naglagay sa atin sa baluktot na larangang ito, na pumipilit sa atin na magpatayan? Iisang individual ba o isang grupo? Paano ako makakatakas sa kanilang pagsisiyasat? Ang mga iniisip ni Yusuf ay may bahid ng pagkainip. Kinasusuklaman niya ang pakiramdam na ito,
Ang pakiramdam na tina-trato na parang isang puppet sa laro ng iba. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1473 nasaan ang lahat. Tahimik na kinalkala ni Yusef Zoc ang oras, matiyagang naghihintay sa perpektong sandali para maging parasito. Alam niya na kung susubukan niyang gawing parasitiko ang taong nasa itaas niya ngayon, walang dad ang matutuklasan siya. Ang kailangan niya ay lubos na katiyakan at ang katiyakan na walang sino man ang nagbibigay pansin sa kanya. Siyempre, hindi siya lubos na sigurado kung may palihim na nagmamasid sa kanya, ngunit ang pakiramdam ng paparating na panganib ay hindi kailanman nawala sa kanya. Gaya ng kasabihan, mas mabuting mag-ingat kaysa magsisi. Ang pagkakataong ito ay ibang-iba, tanging sa pagiging maingat lamang siya magtatagumpay. Noong ika-9 na araw, palihim siyang lumabas sa guwang ng puno nang hindi nababahala ang taong nakatago sa itaas. Pagkatapos, gamit ang kanyang invisible ability, naglibot siya sa lugar, tahimik na lumilipad sa lahat ng direksyon upang masukat ang sitwasyon sa labas. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos siyang lumipad ng maikling distansya, isang napakalaking pulang liwanag ang lumitaw mula sa malayo, na mabilis na patungo sa kanya. Mula sa malayo, nararamdaman na ni Yusef Zoc ang nababad sa dugong aura na nagmumula rito. Tahimik siyang nakaupo sa tuktok ng puno, hinihintay ang paglapit ng pulang-pulang ilaw. Ang kanyang telekinesis ay umaabot lamang ng 100 metro, kaya hindi niya malinaw na matukoy kung ano ito mula sa malayo. Hindi nagtagal, ang pulang liwanag ay lumapit. Nang makilala ito ni Yusef, siya ay lubos na nagulat. Shit, ang sumpaman na eunuch zombie na yan. Ang aura ng kupol na yan ay mabilis na kumakalat sa buong katawan niya. At ang pinaka-nakakatakot sa lahat, may 13 guhit ng pulang dugong liwanag sa ibabaw ng ulo niya. Ang lalaking ito ay lalong lumakas, napakalakas. Hindi bababa sa 10 o kahit 12 beses na mas malakas kaysa noong pumasok siya sa giant world na ito. Huminto ang nilalang 100 metro ang layo kay Yusef, nakatayo sa tuktok ng puno, nakatitig sa direksyon ni Yusef. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Yusef. Nararamdaman o nakikita kaya siya ng walang hiyang ito. Ngunit di nagtagal, napagtanto ni Yusef na walang batayan ang kanyang mga pangamba. Nilagpasan siya ng nilalang at lumipat upang suriin ang ibang mga bahagi ng katawan. Hay, huminga ng malalim si Yusef, habang minumura ang isinumpang nilalang. Natapos ng yun-ukong zombie ang pag-scan sa lugar at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglipad, sa eksaktong direksyon kung saan kara-rating lang ni Yusef. Nabahala si Yusef. Kung ang bagay na iyon ay mapunta sa kanyang puno na walang laman at sa kanyang target, masisira ang kanyang buong plano. Walang pag-aalinlangan, lumingon siya at palihim na sinundan ito. Ngunit gaya ng dati, ang pinakakinatatakutan niya ay nangyari. Ang eunuch zombie ay kakadaan lang sa napakalaking puno kung saan naroon ang dating pinagtataguan ni Yusef ngunit biglang tumigil sa kalagitnaan ng paglipad. Ilang beses nitong sinipsip ang hangin ng matalas, amoy tao. Naamoy na talaga ng taong ito ang presensya ng tao. Pagkatapos, iniladlad nito ang banal na kamalayan nito at binalot ang napakalaking puno. Alam ni Yusef na tapos na. Tapos na ang kanyang biktima at ang kanyang plano. Gaya ng inaasahan, sa sandaling sinuri ng banal na kamalayan ng nilalang ang napakalaking puno, natuklasan nito ang taong nagtatago sa loob ng guwang ng puno. Kahit na itinago ng individual na iyon ang kanilang hininga at aura sa abot ng kanilang makakaya, kumpara sa kahusayan ni Yusef, sila ay nasa likuran lamang. Agad silang nakita ng makapangyarihang eunuch zombie. Hahaha, mamatay ka para sa akin. Tumawa ang nilalang ng baliw at inabot ang kamay papunta sa puno. Bang! Isang nakabibinging pagsabog ang sumiklab mula sa loob ng guwang ng puno kasabay ng pagsulpot palabas ng taong nakulong sa loob, walang inaksayang oras sa pagtakas para iligtas ang sarili. Ang eunuch zombie ay naging hindi maikakailang pinakamalakas na nilalang sa higanteng mundo na ito, o iyon ang paniniwala ng lahat. Ang androgynous terror na ito ay labis na nakakatakot. Natural lamang, ang tumatakas na target ay walang balak na makipaglaban. Nagbago sila bilang isang guhit ng escaping light at mabilis na tumakbo. Sa pagkadismaya ni Yusef, ang nakatakas ay mabilis na sumusugod patungo sa kanyang direksyon. Pinaikit ni Yusef ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung ano ang gagawin.
Dapat ba niyang pigilan si Tyler Nash, o siya mismo ang papatay sa kanila? Ngunit sa sandaling ito, imposibleng maging parasitiko. Magiging masyadong kapansin-pansin ito. Gumagalaw ang eunuch zombie. Nang papalipad na sana ang lalaki palapit kay Yusef, ang eunuch zombie ay humajejek ng masayang-masaya. Nang inag ng husto ang katawan nito bago nagiba bilang isang napakalaking ulap ng itim na hamog, na mabilis na bumalot sa 1,000 milya ng nakapalibot na lugar. Whoosh! Biglang natagpuan ni Yusef ang kanyang sarili na nakakulong sa loob ng itim na hamog. Tamang-tama ang tiyempo. Sa isang iglap, isang kislap ng kaalaman ang tumama kay Yusef na parang kidlat. Tila ito ang mainam na pagkakataon para maging parasito, bagaman ang tulong ng eunuch na zombie ay magiging ganap na ligtas. Oo, kokontaken ko siya, hihingiin ko ang kanyang kooperasyon. Walang pag-aalinlangan, mabilis na nagdesisyon si Yusef. Habang tumatakbo sa itim na hamog, nagsimula siyang makipag-ugnayan kay Tyler Nash sa pamamagitan ng Divine Soul Transmission. Kasabay nito, ang tumatakas na individual ay mabilis na nagzigzag habang ang itim na hamog ay mabilis na lumiit. Samantala, sa itaas ng fog pool, lahat ng malalakas na manunood ay napasigaw sa pagkamangha. Nakabangga si Yusef Zoc sa demonyong androgynous. Nahuli siya sa itim nitong hamog. Sa katunayan, unang tinarget ng halimaw si Harry Montoya, ngunit nagkataon lamang na lumipad si Montoya sa itaas, at binalot din siya ng itim na hamog. Patinding sumisikip ang hamog na ito. Kahit ako ay hindi makita ang nangyayari sa loob. Haha, nakikita ko naman ng maayos. Mukhang sinusubukan ni Yusef ang iba't ibang paraan para makatakas. Ang sining at paraan ng demonyong eunuch ay, sa katunayan, isang masamang divine skill na lumalamon. Ang kasanayang ito ay tinatawag na Black Cloud Oscurs the Sun. Magbantay kang mabuti. Marahil ay makakatagpo si Montoya ng isang biyaya na nakabalat kayo. Hindi madaling lumunin si Yusef, kaya kung makakawala si Yusef, maaaring samantalahin ni Montoya ang pagkakataong makatakas. Gayunpaman, ang panunood kay Yusef at sa demonyong baiting ay tiyak na magiging kapana-panabik. Mukhang magkapareho ang kanilang tugma. Baka lumunin din si Yusef pagkatapos ng lahat. Totoo, posibilidad talaga yan. Buzz, bigla. Habang patuloy ang pagsusuri ng mga makapangyarihan, isang pagyanig ang sumiklab mula sa loob ng itim na hamog. Ilang sandali pa, marami ang nakakita kay Yusef na direktang sumuntok kay Tyler Nash. Haha, nakakagulat naman. 2 target ng sabay-sabay. Kahit sino ka pa, lalamunan ko kayong dalawa. Natatawang sabi ni Tyler Nash habang ang katawan niya ay naging isang napakalaking at malinaw na bibig na humihinga ng malakas. Sinisipsip ang napakalaking kamao ni Yusef na hinaluan ng spirit light at si Harry Montoya kasama niya. Ano ba to, Yusef Zoc? Anak ka nang. Galit na mura ni Tyler Nash habang tumatawa nang bigla niyang mapagtanto ang pagkakakilanlan ng isa sa kanyang mga biktima. Boom! Sa sandaling nilunok ni Tyler Nash sina Yusef at Harry Montoya, biglang nabasag ang malinaw niyang bibig. Napabalikwas si Tyler Nash dahil sa pagsabog, at malakas na bumulwak ang dugo mula sa kanyang tunay na bibig. Whoosh! Sa loob ng pagsabog, 2 guhit ng liwanag ang lumabas. Ang isa ay si Harry Montoya, halatang nanginginig, ang mukha ay nababahiran ng dugo ni Tyler Nash. Ang isa naman ay isang nagliliwanag na golden light green energy arrow, na mabilis na tumatakbo palayo sa hindi maisip na bilis. Galit na pinunasan ni Tyler Nash ang kanyang dagwang bibig, habang sumisigaw ng mga kalaswan habang hinahabol ang palaso. Umalangaw-ngaw sa hangin ang kanyang mga banta laban sa buong lahi ni Yusef. Kung tungkol naman kay Harry Montoya, tila wala siyang interes na ituloy pa ito. Whoosh! Whoosh! Mabilis na sumugod ang golden light green energy arrow, habang hinahabol si Tyler Nash. Walang humpay ang habulan, isa sa unahan at isa sa likuran. Sa buong panahong ito, lahat ng mata ay nanatiling nakatuon sa palaso. Malinaw na ginamit ito ni Yusef upang makatakas mula sa pagputok ng malinaw na bibig. Hinabol ni Tyler Nash ang agos na parang 10,000 milya. Lumipad din ang golden light green energy arrow ng ganoon kalayo bago tuluyang bumagal kasabay ng isang mahinang, kalabog, na naglaho sa hangin. Huminto si Tyler Nash, matamang nakatitig sa punto kung saan nawala ang palaso.
Paulit-ulit niyang sinuyod ang lugar gamit ang kanyang banal na kamalayan. Nasaan siya? Nasaan ba siya? Lumabas ka, walang hiya. Umikot si Tyler Nash, padyak at sumisigaw sa galit. Gayunpaman, wala ni isang bakas ni Yusef ang natagpuan. Samantala, pabalik sa itaas ng fog pool, ang mga makapangyarihang nakamasid ay parehong natulala. Ang golden light green energy arrow ay naglaho na, pero si Yusef. Saan siya napunta? Saan siya nagpunta? Maingat na sinuyod ng lahat ang lugar, ngunit tila nawala si Yusef nang walang bakas. Si Tyler Nash, na nagpapatuloy sa kanyang walang kabuluhang paghahanap, ay isinusumpa na ngayon ang mga ninuno ni Yusef sa mga henerasyong nakalipas, 100 patak, nangako ka. Kung hindi mo tutuparin, dudimhan kita. Teka, hindi. Ang mga ninuno niya ay mga ninuno ko rin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1474 na Harry Montoya. Nasaan siya? Nasaan siya? Nasaan siya? Hindi lang si Tyler Nash ang naghahanap, maging si Ye the God, si Jeremiah Colon, ang Heavenly Emperor, at ang iba pa sa itaas ng Fourfold Mist Pool ay nakatingin din. Nawala na si Yusef Zoc at tuluyang nawala sa kanilang paningin. Dapat tandaan na mula sa ibabaw ng Fourfold Mist Pool, naoobserbahan nila ang lahat ng bagay sa loob ng True Spirit World. Kahit na si Yusef ay invisible noon, hindi siya mahagilap ng mga malapit sa kanya, ngunit ang mga manunood sa itaas ng Mist Pool ay malinaw siyang nakikita. Pero ngayon, nawala na lang siya sa ere. Ang blood energy ni Tyler Nash ay nasa 13 hibla pa rin, walang pagtaas, ibig sabihin ay hindi niya pinatay si Yusef. Tumakas si Harry Montoya sa takot, at ang itsura niya ay pareho pa rin ng dati. Wala na ang larangan ng digmaan, wala na rin ang lugar kung saan sumabog ang golden light green energy arrow, at wala na ring laman ang lahat ng iba pang lugar. Sa Fourfold Mist Pool ay walang nakaupo maliban sa mga sinaunang dakilang Diyos. Bukod sa emperador sa langit, may mga santo. Sa lohikal na paraan, kahit na ang mga nakababatang iyon sa True Spirit World ay makabisado ng libu-libong teknik sa pagbabago, kahit na maaari silang maging bato, o maging mga bulaklak, damo, at puno, dapat ay makikilala pa rin sila ng mga nilalang na ito sa isang sulyap lamang. Pero ngayon, wala na si Yusef Zoc. Ito ay lubhang hindi ka panipaniwala, labis na hindi ka panipaniwala. Ang pagkabigla sa gitna ng mga dakilang Diyos ay napuno ng kakatwa dahil walang makakaalam kung paano nawala si Yusef. Imposible ito, umalangaw-ngaw ang seryosong boses ng Green Cloud Heavenly Emperor. Oo, imposible, pero nasaan siya? Siya, nang lumunin siya ng yin-yang being papasok sa phantoms mo, ang phantoms mo ay winasak niya. Habang nasa phantoms mo siya, hindi namin siya nakita. Ang nakita lang namin ay ang golden light green energy arrow mula sa pagsabog, si Harry Montoya na tumatakas, at ang yin-yang being na humahabol. Kailan siya nawala? Saan siya naglaho? Wala ni isa sa amin ang nakakita. Tumahimik, marami ang napabuntong hininga ng mariin dahil sa pakiramdam ng sitwasyon ay kakaiba at nakakatakot. Ano na ba ang nangyari kay Yusef Zoc? Patay na ba siya o nakatakas, o nagtatago? Ano ang dapat nating gawin? Biglang tanong ng isang tao. Teka, magpapakita rin siya sa hinaharap. Hindi siya maaaring makatakas palabas ng mundo ng tunay na mga espiritu, kaya nandito pa rin siya. Ang magagawa na lang natin ay maghintay. Isa pa, sa loob ng 18 araw, lahat ay sama-samang ililipat palabas. Sa panahong iyon, kahit na siya ay naging hangin na, ililipat pa rin siya palabas, at makikita natin siya sa harap natin. Pero bakit siya nagtatago? Hindi kaya alam niyang binabantayan natin siya rito. Alam ba niya na malaki ang pagkakamali niyang nagawa, ang pagpatay sa maling tao? Kaya ba siya nagtatago? Malalaman lamang natin ito sa pamamagitan ng soul search kapag nahuli na natin siya. Tama, kailangan lang nating maging matyaga at maghintay. Tahimik na tumango ang mga tao. Maging si Ina Diyos ay umupo muli, kumuha ng prasko ng alak, at nagsimulang uminom ng malalagok. Sa oras na ito, walang pumansin kay Harry Montoya. Natural lang na may maingat na samuri sa kanya, ngunit ganoon pa rin ang itsura ni Harry, puno ng takot ang mukha. Ang kanyang cultivation level ay nasa lower middle range ng 81 kalahok.
Sa itaas ng kanyang ulo, wala ni isang bakas ng enerhiya ng dugo ang makikita. Gayunpaman, hindi maiwasan ng mga nakamasid ang pagkamangha sa kung gaano kaswert si Harry Montoya, na muntik nang makaligtas sa kamatayan. Kung hindi dahil kay Yusuf Zoc, kung tumalon si Harry mula sa guwang ng puno at tumakas sa ibang direksyon sa halip na tumungo kay Yusuf, walang dad ang mamamatay na sana siya. Ngunit ang mundo ay gumagana sa mahiwagang paraan. Nang tumakas si Harry sa ibabaw mismo ng di nakikitang si Yusuf, binalot siya ng itim na ambon ng yin-yang nilalang, at nahuli rin si Yusuf. Walang ibang pagpipilian si Yusuf kundi ipakilala ang kanyang sarili upang labanan ang yin-yang nilalang. Si Harry, na nakatakdang mapahamak, ay nakaligtas sa hindi maipaliwanag na paraan. Nawalan ng gana ang yin-yang nilalang na patayin si Harry, at itinoon na lamang ang pansin sa pagpatay kay Yusuf. Ngunit nawala si Yusuf, kaya nakatakas si Harry ng malayo, na naglagay ng malaking distansya sa pagitan niya at ng yin-yang nilalang. Sa fourfold mist pool, wala nang nagbigay pansin kay Harry, kahit ang kanyang tagapagturo, ang Diyos ng Apoy, na abala rin sa paghahanap ng mga bakas ng paa ni Yusuf Zoc. Samantala, si Harry, pagkatapos ng ilang oras ng pagtakas, ay nagtago sa isa pang guwang ng puno. Iniwasan niyang lumabas upang mangaso o harapin ang iba. Dahil sa mahina niyang antas ng kultura, kulang siya sa mga kwalipikasyon upang labanan ang iba. Ang gusto na lang niya ngayon ay mabuhay. Pumikit si Harry Montoya, ngunit nang sandaling gawin niya iyon, nakahinga siya ng maluwag. Dahil, sa puntong ito, hindi na si Harry Montoya, o sa halip, ang kanyang kaluluwa ay nakatulog na at walang laman. Ngayon, ang kaluluwa ni Yusuf Zoc ang lubos na sumasakop sa kanya. Ito ay pagsapi, isang parasitikong pagsakop, na inaangkin ang katawan bilang kanyang sarili, ganap na nagbabagong anyo bilang ibang tao. Siyempre, tahimik na nakaramdam ng pasasalamat si Yusuf sa halimaw na iyon, ang babaeng nagbibihis damit na naging karibal niya sa buong buhay niya, ang kanyang kapatid sa ama. Ang kapatid na ito na minsang malupit na sinaktan ni Yusuf ay nagtagumpay para sa kanya sa isang kritikal na sandali. Bagamat nangako si Yusuf ng 100 patak ng hamog ng paglikha, isa lamang itong dahilan upang panatagin ang halimaw. Kung hindi siya bibigyan ng kahit ano, hindi siya makakaramdam ng balanse sa loob. Naunawaan ni Yusuf na sa pagkakataong ito, malaki ang utang na loob niya sa halimaw na iyon. Napatunayan na ng crossdresser na ito ang kanyang pagiging maaasahan, patuloy na tinutulungan si Yusuf, kahit na pagkatapos ng kanilang huling pagkikita sa Heavenly Kingdom. Bagamat nagbago na ang kanyang kalikasan, kahit na siya ay masungit at masama, sa kaibuturan niya, tunay siyang nalulungkot at nananabik sa kasama. Hindi ito yung tipo ng kasama para sa dual cultivation, kundi isang taong sasama sa kanya sa landas ng cultivation. Lumipas ang libu-libong taon. Nagbago ang panahon, nagbago ang espasyo, ngunit mag-isa siyang naglakad, huminto at sumusulong ng nag-iisa. Sa kabila ng hinanakit kay Yusuf at pagkikimkim ng sama ng loob sa nakaraan, hindi niya talaga gustong mamatay si Yusuf. Dahil, kung mamamatay si Yusuf, may mawawala sa kanyang paglalakbay sa paglilinang, isang taong ang pagkawala niya ay lalong magpapalungkot sa kanya. Kung buhay si Yusuf, kahit papaano ay magkakaroon ng pag-asam, tunggalian, at kasabikan. Ang patuloy na tunggalian ay nagdulot ng kaunting saya sa malungkot na landas, dahil kung patay na si Yusuf, kapag balang araw ay naging lubos siyang makapangyarihan, wala nang matitira pang may inggit sa kanya. Kung buhay si Yusuf, may isang taong may inggit at hahangaan siya, may isang taong hahayaan siyang magyabang at magpasikat. Iyon ang tunay niyang hinahangad. Sa ngayon, wala na siyang pakialam kung mayroon siyang ibon doon sa baba. Hindi na mahalaga ang mga bagay na iyon sa mas malawak na saklaw ng kanyang buhay. Ganito rin ang nangyari kay Yusuf. Kung balang araw ay mapunta si Tyler Nash sa panganib o pang-aapi, walang pag-aatubiling tutulong si Yusuf para sa kanya. Gaya ng minsang sinabi ni Tyler, maaari tayong mag-away, o magpatayan pa nga, ngunit walang ibang pinapayagang apihin tayo. Kung si Tyler ay nasa panganib, si Yusuf ang kikilos. Kung kailangan ni Tyler ng tulong, tutulungan siya ni Yusuf. Sa landas ng paglilinang, mga kadugo at malalapit na kamag-anak, tila silang dalawa na lang ang natitira. Kumorba ang mga labi ni Yusuf sa isang mahina at masayang ngiti.
Pinanatili niya ang kanyang mga iniisip at agad na sinimulang hanapin ang mga alaala ni Harry Montoya, mabilis na isinasama ang lahat ng kanyang impormasyon at mga alaala. Alam niya ang tungkol sa lugar na ito. Tunay na mundo ng mga espiritu. Kaya hindi lang tayo dapat manatili rito ng 18 araw kundi 18 taon. Dahil ang isang araw sa walang hanggang langit ay katumbas ng isang taon sa tunay na mundo ng mga espiritu. At, ano pa ba, automatikong iwinaksi ni Yusef ang mga hindi mahahalagang alaala, at itinoon na lamang ang pansin sa mga alaalang nakatali sa lugar na ito. Maya-maya ay may ilang mukha siyang nakita, 2 sa mga ito ay tila pamilyar sa kanya. Ang isa ay si Ava Merritt, ang isa naman ay si Lionel Trujillo, 2 individual na kanyang tinanggal. Sa mga alaala ni Harry Montoya, mayroon ding impormasyon tungkol sa kanila. Si Lionel Trujillo ay may malapit na relasyon kay Ed Trujillo, ang pinuno ng 36 Heavenly Constellations, ngunit ang tiyak na katangian ng ugnayang iyon ay hindi malinaw sa mga alaala ni Harry. Gayunpaman, si Ava Merritt ay may malaking koneksyon, at nakapag-inuman pa nga siya kasama si Harry Montoya. Si Ava ang nag-iisang anak na babae ni Ina Diyos. Bukod pa rito, lahat ng 81 kalahok sa pagkakataong ito ay may pambihirang pinagmulan. Ang layunin ay pumili ng ilan upang makatanggap ng ilang uri ng paglikha. Kung tungkol sa kung ano talaga ang paglikhang ito, hindi alam ni Harry. Ang kanyang mga alaala ay naglalaman lamang ng malabong impormasyon na ipinarating ng kanyang tagapagturo, ang Diyos ng Apoy, na nagsasabi sa kanya na maghanda, dahil may gagabay sa kanya sa tunay na mundo ng mga espiritu para sa pagsasanay at samantalahin ang pagkakataon, at iba pa. Mabilis na tiningnan ni Yusef ang lahat ng tungkol kay Harry Montoya, lahat ng alam ni Harry. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1475 Nangungunang 5. Si Harry Montoya, ang ikapitong anak ng Montoya clan sa Element World, ay nagtataglay ng pambihirang talento at natatanging istruktura ng buto. Bilang resulta, siya ay natuklasan ng sinaunang dakilang Diyos ng Apoy at ibinalik sa tarangkahan ng bundok upang sanayin bilang isang disipulong may saradong pinto. Hindi pa gaanong katanda si Harry Montoya, ilang libong taon pa lamang, ngunit ang kanyang antas ng cultivation ay umabot na sa Emperor Realm. Ang Emperor Realm ay isang ganap na bagong estado ng cultivation, na sumasalamin sa pagkakaisa ng langit at tao, ginagamit ang langit bilang pundasyon nito, at sumisimbolo sa konsepto ng pagiging anak ng makalangit na daw. Ang pinakamahusay na kasanayan ni Harry Montoya ay nasa manipulasyon ng apoy. Dahil ang Diyos ng Apoy ay isang sinaunang Diyos ng Apoy, minana ni Harry ang pamana ng Diyos ng Apoy, kaya't ang kanyang kakayahang kontrolin ang apoy ay nakahihigit sa iba. Bukod dito, sa alaala ni Harry, ang Element World ay isang kaharian na puno ng elemental energy. Ang elemental energy ay tumutukoy sa primordial energy, ang uri na nasa pagitan ng pagbuo at pagkabuwag ng isang bagong mundo. Sa panahon ng cultivation sa Element World, ang isang tao ay sumisipsip at naglalabas ng primordial power. Bagamat ang mundo ng mga elemento ay umiiral sa 3 kaharian, kahalintulad ng mundo ng mga langit na planar, nagtataglay ito ng enerhiyang elemental at primordial aura dahil ang mundo ay hindi pa nabubuo. At ang primordial aura, na mas malakas kaysa sa banal na kapangyarihan, ay nagsilbing pinagmumulan ng pagsasanay para sa maraming sinaunang Diyos na tila nawala na. Kasabay ng Element World, may 2 pang ibang eroplano na umiiral, ang Netherworld at ang Universe World. Sa 3 kaharian, ang mundong impyerno ay medyo mahina at mas magulo. Kabilang sa populasyon nito ang napakaraming nilalang, mga sinaunang Diyos, matuwid na Diyos, masasamang Diyos, malademonyong halimaw, nagsasagawa ng mga landas ng demonyo, at iba pa. Sa kabaligtaran, ang mundo ng universo ay nagtataglay ng kapangyarihan ng universo. Maraming practitioner na may kakaibang cultivation ang umiiral doon, tulad ng dakilang Diyos na si Yi, na nagsanay sa star opening technique sa loob ng mundo ng universo. Tunay nga, walang hangganan ang cultivation. Matapos suriin ang mga alaala ni Harry Montoya, biglang natawa si Yusef Zoc sa kanyang sarili. Ang mga nilalang ng 3 kaharian ay palaging naniniwala na ang Heavenly Planar World ang pinakamataas na antas na pinamamahalaan ng Heavenly daw.
Ngunit sa gitna ng napakaraming mundong puno ng walang katapusang posibilidad, mayroong isang grupo ng mga taong hindi sakop ng pamamahala ng makalangit na daw. Mula sa pagsilang, namuhay silang kasama ng makalangit na daw, na siyang dahilan kung bakit sila ganap na lampas sa tatlong kaharian at sa mga limitasyon ng limang elemento. Dakilang Diyos Yi, si Jeremiah Colon ang emperador sa langit, ang limang emperador ng mga direksyon, si Diwata Merit, ang 10 banal na dalaga, 36 na mandirigmang celestial, 72 demonyo sa lupa, ang mga figurang ito ay buhay pa rin. Ang mga sinaunang Diyos ay hindi kailanman namatay. Ang totoo lang ay hindi na sapat ang mundo ng langit na planar upang palakasin sila, kaya naghanap sila ng mga bagong mundo at bagong antas para sa paglilinang. Gayunpaman, ang altar ng Diyos ay patuloy na may napakalaking kahalagahan. Upang lumipat mula sa Netherworld patungo sa Element World o Universe World, lahat maliban sa mga santo at Heavenly Emperor ay kailangang dumaan sa altar ng Diyos. Kilala rin bilang altar para sa pagsamba sa langit, ito ay umiral na mula pa noong panahon ng mga sinaunang dakilang Diyos, na gumamit nito upang sumambas sa langit at lupa. Kahit ngayon, ang misteryo ng altar ng Diyos ay nananatiling mahirap hulihin, na nagbibigay inspirasyon ng paghanga kahit sa mga Heavenly Emperor, na umiiwas sa pagpasok ng walang ingat. Hindi ito dahil sa anumang hadlang ng 8 dakilang pamilya kundi dahil sa paggalang sa mga sinaunang Diyos, na tinitiyak na walang sino man ang maglalakas loob na pukawin ang 8 dakilang pamilya. Ang tinaguriang matuwid at masasamang Diyos na sinasabing babalik sa kaharian ng langit ay sa katunayan ay maliliit na sinaunang Diyos mula sa Netherworld na sabik na makarating sa Element World o Universe World upang makamit ang mas malalaking tagumpay. Bukod pa rito, ang mga tinatawag na controllers ay, sa asensya, iyong mga nasa Emperor Realm. Maingat na itinanam ni Yusuf Zoc sa puso ang mga alaala ni Harry Montoya, lalo na ang mga detalye ng kanyang buhay, mga pakikipag-ugnayan sa pamilya, mga ibinahaging sikreto, at iba pang mga detalye, at lubusang inihanda ang kanyang sarili, mas mabuti nang mag-ingat kaysa magsisi. Pagkatapos maghintay ng isang araw sa ika-18 araw, kinumpirma ni Yusuf na ang 18 araw na nabanggit kanina ay talagang tumutukoy sa 18 taon. Kailangan niyang manatili rito ng 18 taon. Pinigilan niyang lumabas para mangaso dahil ngayon ay si Harry Montoya na siya, na ang tanging hangad ay mabuhay at ligtas na matiis ang oras, nang hindi nila layo na mapabilang sa nangungunang 5. Lumipas ang mga araw habang matieg ang inihihiwalay ni Yusuf ang kanyang sarili. Sa panahong ito, napagtanto niya na hindi niya talaga kayang makipag-ugnayan sa dagat na asol at langit na ulap. Ang tunay na mundo ng mga espiritu ay isang saradong espasyo kung saan nakahiwalay ang lahat, kaya imposibleng makapasok sa dagat na asol at langit na ulap o makalaya ng sino man mula rito. Sa isang kisap mata, 18 taon ang lumipas. Sa loob ng 18 taong iyon, ilang individual ang lumitaw bilang mga maitim na kabayo sa loob ng tunay na mundo ng mga espiritu. Ang nangungunang kalahok ay natural na ang yin yang man, na ang enerhiya ng dugo ay tumaas sa 24 na guhit. Ang 24 na guhit ng enerhiya ng dugo ay higit na lumampas sa 9 na guhit na spectrum, na ginagawa siyang napakalakas, parang isang demonyo ng dugo. Saan man siya magpunta, mabilis na naghiwa-hiwalay ang mga tao, at sa nakalipas na 2 taon, wala siyang napatay na sinuman. Pumangalawa sa pwesto ang isang babaeng nagngangalang Melody Simon. Mahiwaga ang kanyang pinagmulan, siya ay pinili ng Southern Mountain Goddess, isang Heavenly Emperor tier na maihahambing sa 5 direct Ional Emperors. Ipinagmamalaki niya ang 12 guhit ng enerhiya ng dugo. Babae rin ang kalahok na nasa 3 ranggo, isang batang matrona na may mga matang hugis almendres at pisngi na may bulaklak ng peach, at ang kanyang mapupulang mga labi ay lubhang sensual. Ang babaeng ito, si Lilith Craig, ay pinili ng sinaunang dakilang Diyos ng Infinity at nababalitang siya ang kanyang kasintahan. Ang dakilang Diyos ng Infinity mismo ay isang figure na nasa antas ng emperador sa langit. May dala siyang 11 guhit ng enerhiya ng dugo. Pang-4 na pwesto ang isang lalaking nagngangalang Creed Birch, anak ng sinaunang emperador na puting emperador, na nagtataglay ng 10 guhit ng enerhiya ng dugo. Nasa ika-5 pwesto si Landon Torres, isang inapo ng pamilya Torres sa 8 dakilang pamilya. Bagamat teknikal siyang hindi kwalipikado, napili siya dahil may nagplano para maging disipulo nila siya,
bagamat hindi pa siya opisyal na naipapasa. Kasalukuyan siyang may 9 na guhit ng enerhiya ng dugo. Ang pinagsamang enerhiya ng dugo ng nangungunang 5 kalahok ay umabot sa 66 na guhit. Kasama na ang mga kalahok mismo, na bumubuo ng 71 guhit ng enerhiya ng dugo. Ang mga kalahok na nasa ika-6, ika-7, at ika-8 ranggo ay may tig-iisang guhit, kaya ang kabuuan ay 74. Bago ang kalkulasyong ito, nakapatay na si Yusef ng 2 kalahok, ibig sabihin sa 81 kabuoang kalahok na nakikipagkompetensya sa mundo ng tunay na mga espiritu, 12 na lamang ang natitira. Gayunpaman, sa ibabaw ng Four Directions Mist Pool, 11 anino lamang ang makikita. Isang kalahok ang tuluyang nawala at hindi na muling lumitaw. Kuwit, ang Yin-Yang Man ang unang bumalik sa platapormang bato. Ipinikit ang kanyang mga mata, sinimulan niya ang paglilinang, hinintay ang 2 oras na kinakailangan para sa proseso ng pagtawag. Sa oras na ito, interesado siyang malaman kung ilang guhit ng enerhiya ng dugo ang maaaring taglay ni Yusef Zok. May 24 na guhit ako, siguradong hindi niya ako malalagpasan, di ba? Haha, may kakayahan ako. Lalong nagmamalaki ang Yin-Yang Man, may tiwala na hindi siya makakalaban ni Yusef. Di nagtagal, sabay na bumalik ang nasa pangalawang ranggo na si Melody Simon at ang nasa ikatlong ranggo na si Lilith Craig. Pagkababa nila sa platapormang bato, agad silang pamwesto sa magkahiwalay na sulok, maingat na pinagmamasdan si Tyler Nash. Sa paglipas ng mga taon, nakaranas sila ng hindi mabilang na mga labanan at naunawaan nila na ang pagpatay sa isang tao ay hindi lamang maglilipat ng kanilang mga guhit ng enerhiya ng dugo sa iyo kundi pati na rin ang lahat ng mga guhit na kanilang natamo noon. Halimbawa, matagumpay na nagawa ito ni Tyler Nash dati. Nakapatay siya ng isang tao gamit ang 5 guhit ng enerhiya ng dugo at, nang makuha ang kanilang kapangyarihan, nakakuha siya ng 6 na guhit. Ang kakayahang ito ay nagbigay daan sa mga practitioner na haburan ang iba ng lahat ng bagay, kabilang ang kanilang enerhiya sa dugo. Gamit ang kanyang walang buhay na parang isdang titig, sinulyapan ni Tyler Nash sina Melody Simon at Lilith Craig. Dinampyan niya ng dahil ang kanyang mga labi at wala siyang sinabi, kahit isang nagbabantang kilos, dahil malinaw na wala nang natitirang oras para sa isang away. Sina Creed Birch, pang-4, at Landon Torres, pang-5, ay bumalik mula sa magkahiwalay na direksyon patungo sa platapormang bato, parehong tahimik at nagmumuni-muni. Unti-unting bumalik ang iba pang mga kalahok, kabilang si Yusef Zok, na nananatili pa rin sa katawan ni Harry Montoya. Gayunpaman, sa halip na lumapit sa platapormang bato, maingat na nanatili si Yusef sa mga gilid nito, na parang takot na mapatay. Kumunat ang noo ni Tyler Nash ng malalim sa sandaling ito dahil, si Yusef Zok, ang sumpang walang hiya, ay walang kahit isang guhit ng enerhiya ng dugo. Wala siyang napatay na kahit sino. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1476 na pag-imbite sa Puting Emperador. Hindi ginulo ni Tyler Nash si Yusef Zok. Nagtaka siya kung bakit walang pinatay si Yusef kahit isang tao at nagtataka kung ano ang ikinababahala ni Yusef. Gayunpaman, dahil umiwas si Yusef sa pagpatay, tiyak na may dahilan ito. Naalala niya ang kasunduan kay Yusef, sandaling nagmuni-muni, at piling binura ang isang bahagi ng kanyang alaala, na isang bahagi ng kanilang kasunduan. Sa totoo lang, hindi lang si Harry Montoya ang walang blood energy, ang 2 lalaki at babaeng bumalik kalaunan ay kulang din sa blood energy. Ang unang 8 lamang ang nagtaglay nito. 11 tao ang bumalik, ngunit batay sa dami ng enerhiya ng dugo at sa bilang ng mga tao, dapat ay 12 pa ang natitira. Sa 81 tao, 12 lamang ang nakaligtas. Aaminin ng isa na ang bilang ng mga namamatay sa True Spirit World sa pagkakataong ito ay napakataas, at higit pa rito, ang mga namatay ay pawang mga inapo o direktang kamag-anak ng mga sinaunang dakilang Diyos. Buzz, bigla. Habang naglalakad pa rin si Yusef sa labas ng platapormang bato at ang ibang mga kalahok ay nanatiling alerto o nalilito, isang malakas na pagyanig ang biglang dumagundong sa mundo ng tunay na mga espiritu. Alam ng lahat na dumating na ang oras at sabay-sabay na ibinaling ang kanilang mga mata sa langit, naghihintay kung bababa ang may-ari ng napakalaking kamay na iyon. Gayunpaman, habang tumitingala si Yusef at ang iba pa, isang hindi mapigil ang higop ang lumabas,
na parang buhawi, at nilamon silang lahat. Naunawaan ni Yusef, ito ang hudyat para sa teleportasyon palayo. At sa katunayan, habang tahimik siyang nagbibilang hanggang 3, biglang parang nawalan ng bigat ang kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, hinayla siya papunta sa platapormang bato, at habang kumikinang ang plataporma, siya at ang lahat ay sabay-sabay na nawala mula sa kanilang orihinal na lokasyon. Whoosh! Sa isang kidlat, nawala ang higop. Mabilis na nagtakbuhan sina Yusef at ang 11, naglayo sa isa't isa, at naging kakaiba ang kanilang mga titig habang pinagmamasdan ang kanilang paligid. Ito ay, mataas ito sa itaas ng tunay na mundo ng mga espiritu, maliban na lang kung ngayon ay dapat na nilang nilabag ang mga hangganan ng tunay na mundo ng mga espiritu, na natatanaw ito mula sa itaas. At doon mismo, hindi mabilang na mga portal ang bumukas sa harap nila, at isa-isang lumitaw ang mga taong may kakaibang pananamit. May mga emperador na nakasuot ng damit na dragon, matatayog na higanti na ilang metro ang taas, maliliit, at payat na mga nilalang na wala pang 1 metro ang taas, pati na rin ang mga babae, matatandang lalaki, iskolar, general, pulubi, at marami pang iba. Bawat tao ay may kakaibang kasuotan. Nang makita ni Yusef ang mga taong ito, nang inig ng husto ang kanyang mga talukap dahil, sa alaala ni Harry Montoya, nakilala niya ang ilan sa kanila bilang mga sinaunang dakilang Diyos. Isang titig na puno ng init at pagtanggap ang damapo sa kanya, at sa sandaling sinalubong ni Yusef ang tinging iyon, agad siyang napaluhod. Ito ang Diyos ng apoy, ang makalangit na tagapagtaguyod at tagapagturo ni Harry Montoya, isang walang kapantay na malakas na lalaki na nagbigay ng mga banal na pamamaraan at karunungan habang buhay. Bakit may 11 pa rin? Imposible yan. Imposible nga. Nakapatay si Yusef ng 2, kaya lohikal na dapat ay may 2 bakas ng enerhiya ng dugo. Saan siya napunta? Bakit nawawala ang enerhiya ng dugo? 11 pa rin, 11 pa rin, hindi magkakapareho ang bilang. Ang proseso ng teleportasyon ngayon ay idinidikta ng mga patakaran ng True Spirit World, na tinitiyak na ang bawat nabubuhay na nilalang, kahit isang langgam, ay ililipat palabas. Maaari kayang patay na si Yusef Zok. Ngunit, hindi pa malinaw kung sino ang pumatay sa kanya, kaya hindi lumalabas ang kanyang blood energy. Posible talaga yan. O baka nagpakamatay siya. Baka namatay siya dahil sa pagkabaliw dahil sa paglihis sa cultivation. Kung ang paglihis sa cultivation ang sanhi ng kanyang pagkamatay, kung gayon walang sino man ang makakakuha ng kanyang blood energy. May 2 pang posibilidad. Una, hindi siya na-teleport palabas. Pangalawa, sumanib siya sa ibang tao. Imposible. Kahit na mag-fuse siya sa ibang tao, pagkatapos ng fusion, dapat ay kitang-kita ang kanyang blood energy sa itaas. Pero tingnan mo, bukod sa top 5, saan ka pa nakakakita ng iba na may 2 o higit pang bakas ng blood energy dito? Tama na. Bigla, sa gitna ng mainit na diskusyon, sumigaw ang Central Asher Cloud Heavenly Emperor, ang nangungunang 5 kalahok ay malapit nang makapasok sa Heavenly Dow Gate kung saan tatanggapin nila ang mga pagpapala nito. Ang iba ay mahusay ang naging resulta sa pangkalahatan at sasamahan pabalik ng kani-kanilang mga sponsor. Ikinumpas ng Central Asher Cloud Heavenly Emperor ang kanyang kamay at nagutos, Giant Spirit God Servant, nasaan ka? Kasalukuyan. Swish. Sa narinig, isang matayog na higanteng mahigit 3 metro ang taas ang lumitaw, na may 2 magkakaugnay na kadena. Imposibleng matukoy ang kanyang antas ng cultivation. Ngunit nang makita siya ni Yusef, biglang kumabog ang kanyang puso, at isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging pamilyar ang bumangon, isang napakalakas na pamilyaridad. Taglay niya ang kapangyarihan ng mga higanti. Sigaw ni Yusef sa loob-loob. Paano ito posible? Paano nangyari iyon? Hindi ba ako natatangi? Mayroon ba talagang ibang tao sa kaharian na ito na nagdadala ng binhi ng higanteng espiritu, o ng panla nito, o kahit isang ganap na lamaking puno ng higanteng espiritu o damo? Habang matalim ang tingin sa higanteng lingkod ng Diyos na espiritu, ibinaling ni Yusef ang kanyang atensyon sa binata na nakatayo sa tabi niya. Ang batang lalaki ay tila mga 17 o 18 taong gulang, ngunit, mayroon siyang kakaibang pagkakahawig sa mga thunderbolt beads, na parang may nagbalat ng kanyang mukha at itinapak ito sa mga tampok ng binata. Nang tumitig si Yusef sa binata,
kumunat ang noo nito at binigyan siya ng isang beses. Swish! Biglang iniabot ng Giant Spirit God Servant ang kanyang napakalaking kamay at sinalo sina Tyler Nash at ang apat pang nangungunang kalaban sa isang suntok, hawak silang parang mga sisiw sa kanyang palad. Sandaling nagpumiglas si Tyler Nash, ngunit ang higanti ay napakalakas. Sa kanyang pagkakahawak, si Tyler Nash ay lubos na walang magawa, wala nang iba kundi isang sanggol na sisiw. Maghintay ka bago ka umalis. Bigla na lang, nang akmang aalisin na ng higanteng lingkod ng Diyos na Espiritu ang lima, isang malamig na kislap ang lumitaw sa mga mata ng dakilang Diyos na si Yi habang nagsasalita siya ng malamig na mga salita, gusto kong magsagawa ng soul search sa lahat. Ano? Nang marinig ang sinabi ng dakilang Diyos na si Yi, inakala ng lahat na nagkamali sila ng narinig. Nababaliw na ba si Yi? Magsagawa ng soul search. Ang 11 kalahok na ito, sino sa kanila ang hindi isang pambihirang figure? Sino ang hindi nagtataglay ng mga napakalaking sikreto at kayamanan? Kung magsasagawa siya ng isang soul search, matutuklasan niya ang kanilang mga sikreto, matutuklasan ang pinagmulan ng kanilang kapalaran, at malalaman pa ang kanilang mga kaakibat na sekta, ugnayan ng pamilya, at pagkakakilanlan ng mga nakatatanda. Ang gawaing ito ay lalabag sa mga itinakdang patakaran at walang dad ang gagawin niyang mga kaaway ang mga matatandang sumusuporta sa 11 individual na ito. At totoo nga, nang hangin na ang boses ng dakilang Diyos na si Yi, ang Diyos ng apoy ang unang kumilos. Gamit ang isang pagkuskus ng kanyang manggas, mabilis niyang itinulak ang nakasimangot na si Harry Montoya palayo sa kanyang tabi, kasunod ang mga elder ng sect o elder ng pamilya ng ibang mga kalahok na humakbang papalapit upang protektahan ang kanilang mga kamag-anak. Pasensya na, wala kaming oras para makisabay sa mga kalokohan mo, malamig na single ng Flame God at ng iba pa. Tama na, higanting lingkod ng Diyos na Espiritu, maghintay ka bago umalis. Nangangamba lang si Yi na baka nagkukubli si Yusuf Zop gamit ang mga teknik para magtago sa loob o sa katawan ng isang tao, kaya naman iginiit niyang siyasatin ang lahat ng 11 kalahok, singit ng Central Asher Cloud Heavenly Emperor para pakalmayan ang sitwasyon. Nang marinig ito, nanlumo si Yusuf. Tila sumikat na naman siya. Nako! 2 tao pa lang ang napatay niya pero tinarget na siya ng sama ng loob. 24 ang napatay ni Tyler Nash, bakit walang humihingi ng dugo niya? Sa totoo lang, masisisi lang ni Yusuf ang kanyang malas. Kung siya ang pumatay ng iba tulad ni Tyler Nash, sa halip na isang tulad ni Ava Merritt, kahit na siya ang pumatay kay Lionel Trujillo, walang sino man ang magkikimkim ng sama ng loob laban sa kanya, dahil bahagi iyon ng mga patakaran, at handa na ang isip ng mga nakatatanda sa mga kalahok para sa mga ganitong sitwasyon. Gayunpaman, ang sitwasyon ni Ava Merritt ay lubhang espesyal. Ang kanyang pagpasok sa kaganapang ito ay may dalang di mas ambot na katiyakan ng kanyang kaligtasan. Gayunpaman, siya ay namatay na, at sa gayon, ang puot ng dakilang Diyos na si Yi ay hindi nakakagulat. Nagpatuloy ang Green Cloud Heavenly Emperor, hindi na kailangang magsagawa ng soul search. Kung ang layunin lang ay para malaman kung may nagtatago ng ibang tao sa loob ng kanilang katawan, maaari nating ipatawag ang White Emperor. Gamit ang Divine Capture Mirror ng White Emperor, lahat, maging maruming espiritu o multo, ay mabubunyag sa isang sulyap. Oo, ipatawag ang Puting Emperador, lumiwanag ang mga mata ng karamihan. Ang Puting Emperador ay nagtataglay ng isang pambihirang mahiwagang kayamanan, isang salamin na kayang bumihag sa lahat ng espiritu at kaluluwa sa buong kaharian. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1477 Panganib-Panganib. Ang White Emperor ay isa sa mga pinakadakilang nilalang sa mga sinaunang Diyos. Sinasabing minana niya ang Heavenly World Deity Altar at naging emperador sa isang iglap habang isinasagawa ang isang ritual ng pagsasakripisyo doon, kung saan natamo niya ang mga pagpapala ng altar. Bilang resulta, isa siya sa mga pinakakilalang figure sa mga sinaunang Diyos. Bukod dito, ang kanyang koleksyon ng mga mahiwagang kayamanan ay napakalawak, kaya siya ang pinakamahusay sa mga superpower. Sa pagkakataong ito, hindi rin siya dumalo sa pagtitipon ng mga Diyos. Isa siyang taong lubos na individualistiko, isa sa mga taong kakaiba ang ugali. Sa kanyang maraming mahiwagang kayamanan, mayroong isang salamin.
Natural lamang na ang salamin na ito ay isang likas na espiritual na kayamanan, na ipinanganak sa langit at lupa. Ang salamin na ito ay may kakayahang makita ang lahat ng makamundong ilusyon at gumagamit ng kahangahangang kapangyarihan upang maipakita at makuha ang mga espiritu ng mga Diyos. Sinasabing, noong sinaunang panahon, lahat ng uri ng kakaibang mga halimaw ay nagkatawang tao at nagdudulot ng kaguluhan. Ang mga nagkatawang taong nilalang na ito ay walang pagkakaiba sa mga tao. Ngunit kalaunan, ang puting emperador ang nakialam. Kinuha niya ang salamin na nangunguha ng Diyos, at sa sandaling ito ay sumalamin sa mga nilalang na ito, gaano man kahusay ang kanilang mga banal na kasanayan, ang kanilang tunay na anyo ay mabubunyag, at ang kanilang mga espiritu ay mabihag. Noong sinaunang panahon, ang pagbanggit lamang ng puting emperador ay sapat na upang takutin ang masasamang Diyos upang tumakas sa malalayong lugar. Nang imungkahi ng Green Cloud Heavenly Emperor na imbitahan ang White Emperor, agad na tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Sa kasalukuyang sitwasyon, marahil ang White Emperor lamang ang makakatuklas sa kinaroroonan ni Yusuf Zok. Hindi nag-aksaya ng oras ang Green Cloud Heavenly Emperor at nakipag-ugnayan sa White Emperor. Pagkalipas lamang ng 12 hininga, nang biglang nanginig ang kawalan sa ibabaw ng mga Diyos, isang pintuang space-time ang bumukas. Maya-maya, lumabas mula sa pinto ang isang binata na nasa edad 20. Ang lalaki ay nakasuot ng purong puting damit, may hawak na white paper fan sa kanyang kamay, at nakasuot ng lilang seda na bota. Ang kanyang matutulis at makapal na kilay at misteryosong mga mata ay nagbigay sa kanya ng pambihirang kagwapuhan mula sa malayo. Nakatayo sa tabi ni Creed Birch, ang dalawa ay tila magkapatid na may iisang dugo. Pero sa totoo lang, sila ay mag-ama. Nakuha ng puting emperador ang palayaw na, masugid na emperador sa langit, na kilala bilang, romantikong Diyos, na nag-iiwan ng mga pagmamahal at supling kung saan-saan. Bakit kailangang hanapin ang taong iyon? Ano ang ginawa niya? Pagdating, sumulyap ang White Emperor sa kanyang anak na si Creed Birch bago ibinaling ang tingin kay Javier Higgins, hindi pinansin ang lahat. Mabilis na sumagot ang Green Cloud Heavenly Emperor, taglay niya ang kapangyarihan ng mga higanti at nawala siya sa harap mismo ng ating mga ilong. Wala tayong ideya kung paano siya nawala. Bukod pa rito, pinatay niya sina Ava Merit at Lionel Trujillo. Tumaas ang kilay ng puting emperador. Kung tama ang pagkakatanda ko, ang mga patakaran ng tunay na mundo ng mga espiritu ay hindi pinapansin ang buhay at kamatayan. Sino mang papasok ay dapat maging handa sa resulta. Natural lang ang kamatayan. Kung ang munting magsasakang ito ay maglalakas loob na maglaho sa harap ninyong lahat, patunay lamang ito na mayroon siyang mga pambihirang biyaya. Kaya bakit ko pa problema na hukayin siya palabas? Hindi ba't magdudulot lamang iyon ng kanyang puot sa akin? Pinatay niya si Ava Merit, ang anak ni Regan Merit, at anak ni Lionel Trujillo, paalala ni Javier Higgins. Nag-aalalang baka hindi makilala ng White Emperor ang kahalagahan ni Ava Merit at sa gayon ay ibunyag ang kanyang pinagmulang pamilya. Buhay pa ang anak ko, di ba? Bakit ko pa iisipin na may iba pang mamamatay, libo-libo man ang mga anak o maramihan ang mga apo? Malamig na pang-uuyam ng puting emperador. Paf, halos mamatay sa sakal ang maraming Diyos sa kanyang nanunudyong salita. Ngunit ang mga salita ng puting emperador ay hindi maikakailang totoo at may batayan. Ang mga patakaran ng tunay na mundo ng mga espiritu ay eksaktong nakasaad, ang pagkamatay at paghihiganti ay walang kabuluhan. Kung may lakas ng loob kang ipadala ang mga tagapagmana mo, bakit hindi ka magkaroon ng lakas ng loob na tanggapin ang kanilang pagkamatay? Bukod pa rito, masasabi ng lahat na ang White Emperor ay maaaring may mga hindi pa neresolbang alitan kina Regan Merit o Ed Trujillo. Kung hindi, hindi siya magsasalita ng ganito kadirekta. Puting Ching Yuan, anong ibig mong sabihin dito? Bigla, humakbang paarap ang dakilang Diyos na si Regan Merit, nakakuyom ang kanyang mga kamao ng napakahigpit kaya't napuno ng mga tunog ng pagkalabog ang hangin. Tumingin ang puting emperador kay Regan Merit at ngumisi, bueno, dito na nagtatapos ang bagay na ito, hindi ba? Nabasag ko ang aking Soul Collector's Mirror, sira na ito at hindi ka na matutulungan. Isa pa, ang mga langit ay may kani-kanilang mga siklo, ang mga Diyos ay may kani-kanilang mga pagpapala. Huwag nating suwayan ang tadhana.
Ang tadhana ang nagtatakda kung sino ang mabubuhay at mamamatay, lahat ng ito ay napagpasyahan sa hindi nakikita. Bangga. Pagkasabi nito, agad na pinunit ng White Emperor ang space-time door. Hindi siya pumayag na harapin ang kahit sino. Matapos magbitaw ng ilang nakakainis na salita, naghanda na siyang umalis. Gayunpaman, nang makatapak pa lamang ang isang paa sa pintuan ng espasyo-oras, isang mahinang boses ang biglang umalangaw-ngaw, "Qing Yuan, si Ava Merit ay anak ko." Boses iyon ng isang babae. Habang nagsasalita siya, tila nanigas ang space-time door ng White Emperor. Bigla niyang inikat ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nakakunot habang nakatingin sa babaeng nagsalita. Kararating lang ng babaeng ito, siya ay walang iba kundi ang asawa ni Regan Merit, ang kapatid ni Jeremiah Colon, si Regan Merit. Nang lumingon ang White Emperor, biglang lumambot ang kanyang tingin. Sa sandaling iyon, hindi napigilan ng lahat na sumulyap kay Regan Merit. Alam ng mundo na ang White Emperor ay isang maalay na lalaki, na naghahasik ng pag-ibig at iskandalo kahit saan. Maraming kilalang babae at babaeng may talento ang naiugnay sa kanya sa romansa. At tila ba si Regan Merit ay mayroon ding ilang nababalitang pagkakaugnay sa White Emperor noong araw. Ayon sa mga bulong-bulungan, noong mga unang taon na iyon, ang White Emperor ay isang tanyag na panauhin sa bahay ng Upper Pure Heavenly Emperor, madalas na umiinom at nakikipagpiging kay Jeremiah Colon. Marami ang nagsasabing madalas nilang masaksihan ang White Emperor at si Regan Merit na magkasama. Kalaunan, sa di malamang dahilan, nakipagsagupaan ang White Emperor kina Regan Merit at Jeremiah Colon, at mula noon ay tumigil na ang tatlo sa pakikipag-ugnayan. Pagkatapos noon, pinakasalan ni Regan Merit si Regan Merit. Ganoon lang kasimple ang kwento. Noong pinakasalan ni Regan Merit si Regan Merit, malamang na si Regan Merit lang, o ang White Emperor, ang makakaalam kung dalaga pa rin ito. Ngunit ang mga ganitong bagay ay hindi maaaring hayagang pag-usapan o ikalat ng mga tao. Hindi matitiis ng White Emperor, ni Jeremiah Colon, o ni Regan Merit na makarinig ng chismis tungkol sa kanila, mamatay sila para dito. Haha, si Regan Merit pala, sabi ng White Emperor matapos magtama ang tingin nila ni Regan Merit. Bigla siyang tumawa ng malakas. Hindi maikakailang isa siyang maalay na tao, marahil ay sentimental din, ngunit tiyak na hindi deboto. Kaya, maaaring makaramdam siya ng kaunting nostalgia para kay Regan Merit, ngunit wala nang iba pa. Hindi siya mawawalan ng kahinahunan sa mga nakaraang pangyayari, hindi lang siya ganoong klase ng tao. Ang mukha ni Regan Merit ay naging maputlang berde, pagkatapos ay parang dugong pula. Sa sandaling ito, habang ang lahat ng mga dakilang Diyos ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang tingin, ano kaya ang naramdaman niya? Hindi siya nakasuot ng sombrero, pero kahit na magsuot siya, hindi iyon magiging berde. Anak mo ba si Ava Merit? Bakit hindi ko alam? Patuloy na hindi pinansin ng White Emperor si Regan Merit. Ngumisi siya at sinabing, ang tagal na nating magkaibigan, sige, tutulungan kita ngayon bilang pabor para mabayaran ang isang lumang utang. Pagkatapos sabihin ito, direktang naglabas ng salamin ang salarin. Kakasabi lang niya nabasag ang salamin, pero ngayon ay nakita na niya ito. Talagang pilyo ang taong ito. Hindi sumagot si Regan Merit. Noong unang nakasama niya si Regan Merit, isa lamang itong dalaga, kaya alam niya ang alam niya. At siya rin ay isang taong malayo sa isa't isa at kakaiba, walang pakialam sa panghuhusga ng iba. Sa ngayon, ang tanging inaalala niya ay ang mahuli ang pumatay sa kanyang anak na babae, kaya nanatiling tahimik siya. Habang kinukuha ng puting emperador ang salamin, ipinahayag niya, para mawala sa harap ng iyong mga mata, mayroon lamang tatlong posibleng dahilan, ang isa ay ang pag-aari ng katawan ng iba, ang pangalawa ay ang paggamit ng sining ng pagbabago, at ang pangatlo ay ang pagtakas mula sa tunay na mundo ng mga espiritu. Kaya itatanaw ko muna sa salamin ang mga nilalang na naruroon. Kung wala akong makita, susuriin ko ulit ang tunay na mundo ng mga espiritu. Kung wala pa rin, wala akong magagawa para makatulong. Wika niya habang itinuturo ang liwanag ng salamin patungo sa kanyang anak na si Creed Birch. Wow! Habang naliliwanagan si Creed Birch, agad na lumitaw ang kanyang imahe sa liwanag ng salamin, napakalinaw. Ang kanyang kaluluwa at katawan ay lantad para makita ng lahat.
Ang kanyang kaluluwa ay lubos na malinis, walang anumang bakas ng pag-aari. Kung siya ay sinapian, ang liwanag ng salamin ay magpapalayas sa sumasalakay na espiritu, ilalantad at puputulan ito, bago ito durugan sa lupa. Susunod, ngumisi ang White Emperor at saka pinasilawan ang isang androgynous na figure. Kasabay nito, si Yusef Zok, na parang parasitiko na nakatago sa loob ng katawan ni Harry Montoya, ay nakaramdam ng paninigas ng balahibo. Nakaramdam siya ng panganib, malalim at walang humpay na panganib. Sa likas na katangian, alam niya na kung mahuhuli siya ng salamin na ito, hindi na siya maaaring magtago. Ang kanyang parasitic technique ay hindi mahina, gayunpaman, ang salamin ay masyadong masama. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1478 may panganib na nagkukubli sa lahat ng paligid. Nakawala na ang bangkay na demonyo mula sa pagkakahawak ng alipin ng Diyos ng higanteng espiritu. Nang sumikat ang liwanag ng salamin sa kanya, nakaramdam siya ng labis na pagkailang, ngunit hindi siya nagsalita dahil alam niyang lahat ng naruroon ay isang taong kayang durugan siya gamit lamang ang dulo ng daliri. Kahit gusto niyang magwala, hindi siya maglalakas loob. Gaya ng kasabihan, ang karunungan ay nasa pag-alam sa sariling lugar. Bagamat nababagabag ang puso ng bangkay na demonyo, hindi niya ito ipinahalata. Isang kakatwa, walang duda. Nang sindihan ng White Emperor ang ilaw gamit ang salamin sa bangkay na demonyo, prangka niya itong idineklara na isang kakatwa at agad na tumungo sa susunod na target. Labis na napahiya ang demonyong bangkay. Isa talaga siyang kakaibang tao, sa katunayan, matagal nang tumubo ang ibon niya, pero sa tuwing tumutubo ito, pinuputol niya ito mismo. Kaya, ano pa nga ba siya kundi isang kakaibang tao? Nakita ng puting emperador ang sinasadya niyang pagputol sa kanyang ari at pagsipa sa mga ito na parang bola, kaya naman ininsulto niya ito. Ang pangatlo ay si Melody Simon. Nang tumama ang liwanag ng salamin sa kanyang katawan, nanginig ang kamay ng puting emperador, at mabilis niyang inalis ang liwanag. Sa sandaling ito, hindi pa nakikita ng iba ang nangyari. Kamahalan, pasensya na. Nahihiya ang ngiti ng puting emperador. Kasabay ng malakas na, hwa, isang kislap ng puting liwanag ang kumislap sa noo ni Melody Simon, at pagkatapos ay isang anino ang lumitaw. Gayunpaman, hindi ito ang anyo ni Melody Simon, kundi isang maringal at malamaharlikang babae. Si Lady Nonshan pala. Napasinghap ang lahat sa gulat. Lumabas na isang piraso ng banal na kaluluwa ni Lady Nonshan ang naninirahan sa karagatan ng isipan ni Melody Simon. Hindi nakakapagtaka na pumangalawa si Melody. Dahil ang banal na kaluluwa ni Lady Nonshan ay nakalagak sa karagatan ng isipan ni Melody, walang ibang maaaring gumamit ng kanyang katawan para sakupin. Ang pang-apat ay si Lilith Craig, walang lumitaw na isyo. Ang panglima ay si Landon Torres, wala pa ring problema. Pagkatapos ay dumating ang ika-6, ika-7, at ika-8. At panghuli, si Yusef Zok, siya ang kapansin-pansing nakapwesto sa huli ng White Emperor. Nang maskan ang ika-10 tao at walang nakitang irregularidad, ibinaling ng lahat ang kanilang tingin kay Harry Montoya, na nakatayo sa tabi ng Diyos ng Apoy. Sa sandaling ito, patuloy na kumakabog ang puso ni Yusef. Naramdaman na niya ang paparating na panganib at nakaramdam ng presenya na maaaring mabunyag ang kanyang sikreto. Ang parasitic technique ay kahanga-hanga, ngunit walang anumang bagay sa mundong ito ang absolute. Ang nakakatakot na salamin na iyon ay pumuno sa kanya ng matinding pakiramdam ng kahinaan. Hwa, sumikat sa kanya ang liwanag ng salamin, at ginawa niya ang lahat para paliitin ang liwanag ng mga parasitiko, hinihila ito papasok hanggat maaari. Samantala, naghanda siyang tumakas anumang oras. Buzz buzz buzz, isang figure ang lumitaw sa liwanag ng salamin, ito ang refleksyon ni Harry Montoya. Nang makita ni Yusef ang refleksyon ni Montoya, nagliwanag ang kanyang mga mata. Wala ba siyang nababalitaan? Hindi kaya natunton ng Divine Capture Mirror na ito ang kanyang parasitic technique. Ngunit, sa sumunod na sandali, kapansin-pansing nagbago ang kanyang mukha. Matapos lumitaw ang refleksyon ni Montoya sa salamin, ito ay nagpalit ng anyo sa kanyang sariling imahe sa loob ng wala pang isang segundo. Ano? Si Yusef Zok yan. Sus Mariosep, paano kaya siya nagtatago sa loob ng katawan ni Harry Montoya? Paano natin siya hindi nakita?
Kumunat ang noo ng puting emperador sa sandaling ito. Sa isang pitik ng kanyang palso, ang salamin ay naglabas ng isang malakas na ugong. Lumabas ka. Buzz 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 buzz, walang tigil na umuga ang salamin, nanginginig ng malakas, na naging dahilan pa ng paulit-ulit na panginginig ng kamay ng puting emperador. Ngunit hindi pa rin maalis si Yusuf Zok. Patayin. Sa sandaling ito, hindi na makapaghintay si Supreme Archer. Kasabay ng isang malakas na ungol, ang kanyang mahabang braso ay marahas na sumunggab kay Harry Montoya. Alam ni Yusuf na nabunyag na ang kanyang parasitic technique. Bagamat nabigo ang White Emperor na makuha siya mula sa katawan ni Montoya, ang katotohanang ang salamin ay nagpakita ng dalawang refleksyon ay nangangahulugan na hindi na siya maaaring manatiling nakatago. Sa puso niya, isinumpa niya ang mundong ito dahil sa pagkakaroon ng isang napakalakas na artifact. Kailangan ko itong sirain. Kung mabasag ko ang salamin na ito, wala nang makakakita muli sa aking parasitic technique. Naunawaan na ngayon ni Yusuf na hindi ang kanyang pamamaraan ang kulang sa lakas. Total, kahit ang mga Diyos na naruroon ay hindi ito napansin. Ang tunay na kapangyarihan at kakaiba ay nasa loob mismo ng salamin. Maaaring hindi nagtataglay ang salamin ng mahusay na kakayahang pumatay, ngunit partikular itong idinisenyo upang kontrahin ang masamang parasitic technique. Nagkataon man o hindi, malas lamang ang pagkakatagpo ni Yusuf dito. Habang tinitigan ng matalim ang White Emperor at ang banal na salamin sa pagkuha sa kanyang kamay, biglang binasag ni Yusuf ang pisikal na katawan ni Harry Montoya. Naging isang sinag ng liwanag na parasitiko, sumugod siya patungo kay Creed Birch. Kung ikaw, puting emperador, ay gustong makialam ng husto, at kung nasa iyo ang iyong mahalagang banal na salamin sa pagbihag, gagawin kong parasitiko ang iyong anak. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo, kahit nasa salamin. Hindi mo ako mapaghihiwalay sa kanya. Gayunpaman, bagamat tila matibay ang plano ni Yusuf, may isang mahalagang bagay siyang hindi niya napansin, nasa bilog na siya ngayon ng mga kataas-taasang Diyos. Kung ikukumpara sa mga nilalang na ito, isa lamang siyang nagdaraang multo. Sa harap ng kanilang kapangyarihan, kaya nila siyang patayin sa pamamagitan lamang ng isang hininga. Tumigil ka. Nang makitang naganyong liwanag si Yusuf at sumugod kay Creed Birch, malamig na ngumisi si Supreme Archer at itinuro ang isang daliri, agad na pinalamig ang espasyong inukupan ni Yusuf. Hindi lamang ito ang kahijitin ng banal na kalooban, nahijitin pa ito ng 10,000 beses. Ang pagyayelo sa kalawakan ng Supreme Archer ay hindi isang bagay na kayang basagin ni Newman. Dahil sa pagyayelo, ang oras, espasyo, at kaluluwa, lahat, ay tuluyang nagsara. Maging ang isip ni Yusuf ay tila nag-short circuit, ang kanyang mga iniisip ay bumagal at naging malabo. Siyempre, nanatiling buo ang kanyang subconscious. Napagtanto niyang nanigas siya at wala nang kakayahang gumalaw. Lahat ng kanyang divine skills, art and method, at power of the giants ay naging parang laro lamang sa sandaling iyon. Total, si Yusuf ay isa lamang intermediate god sovereign, hindi man lang isang superior divine master. Paano niya magagawang makipaglaban sa isang taong kasing antas ng sinaunang emperador sa langit? Kalimutan mo na ang pagpatay sa kanya dahil lang sa isang isip, kung basta-basta siyang tutusukan ng mga nilalang na iyon gamit ang isang daliri, tiyak na mamamatay siya agad. Tumitili ang mga mata ni Tyler Nash, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Sa sandaling ito, nagpupumiglas siya sa loob, hindi sigurado kung kikilos ba siya. Siyempre, alam din niyang hindi niya may iligtas si Yusuf. Mamatay ka na. Kung mamamatay ka, tutulungan kitang patayin sila. Sus Mariosep, hindi ba't ikaw ang matandang demonyong Yusuf? Bilasan mo at lumaban ka. Malapit ka nang mamatay, ungol ni Tyler Nash sa loob, habang nagmumura sa galit. Gayunpaman, huminga ng malalim si Landon Torres at nanatiling kalmado. Ang kapalaran na naghihintay kay Yusuf ngayon ay lubos na walang pag-asa, ngunit ang kanyang kamatayan ay hindi naman ganoon kasama. Isa na lamang kapahamakan ang mababawasan sa mundo. Ang kanyang patuloy na kaligtasan ay makakasama sa lahat. Naroon din si Thunderbolt Boy, bagamat nanatili siyang tahimik, walang pagbabago sa ekspresyon ng mukha. Gayunpaman, sa loob-loob niya, ipinagdasal niya ang kaligtasan ni Yusuf. Ang ibang mga Diyos ay nanatiling hindi gumagalaw. Una, dahil hindi nila kaaway si Yusuf. At pangalawa,
dahil kumilos na ang kataas-taasang mamamana. Ang pakikialam ay mangangahulugan ng paggawa sa kanya bilang kaaway. Bagamat natutokso silang iligtas ang munting cultivator at gawin itong sarili nilang alipin ng giant spirit god o kung sino paman, dahil determinado ang Supreme Archer na patayin siya, walang nang ahas na makialam. Alam ng lahat, at nahulaan na nila, na sa susunod na sandali, isang brutal at miserableng kapalaran ang naghihintay sa maliit na magsasakang ito. Ang pagbabalat sa kanya ng buhay at pagtanggal sa kanyang buto ay simula pa lamang, tiyak na pahihirapan siya ng kataas-taasang mamamana hanggang sa hilingin niya ang kamatayan. Ngunit, habang ang lahat ay nanatiling tahimik, nanunood, at dahil si Yusuf mismo ay hindi nakahanap ng paraan upang iligtas ang kanyang sarili, biglang, isang napakalaking dagandong ang bumasag sa katahimikan. Angle iyon ng alipin ng Giant Spirit God. Iniunat niya ang kanyang palad at sinugod ang Supreme Archer. Tunay nga, ang alipin ng Diyos ng higanteng espiritu ay kumilos ng walang utos ni Javier Higgins at siya mismo ang humawak ng mga bagay-bagay. Katumbas ito ng pagtataksil sa kanyang Panginoon, ito ay pagsira sa sarili. Walang sino man ang pinapayagang manakit sa kanya. Nagliliyab sa matinding galit at puot, ang buong katawan ng umuungal na alipin ng Giant Spirit God ay nagliyab na parang tinunaw na apoy. Ang mga kadena sa paligid niya ay kumalanseng at naputol ng malakas habang inaabot niya ang kamay nito. Sa isang mabilis na galaw, lumitaw siya sa tabi ni Yusuf at mahigpit na hinawakan ito sa kanyang palad. Boom! Tumama ang palad niya sa kamay ni Supreme Archer, dahilan para magdulot ito ng isang pagsabog na nakakayanig sa langit. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1479 ang gastos. May mga bali-balita na ang alipin ng Diyos ng higanteng espiritu ay walang kapantay sa lakas at pambihira. Ang kanyang napakalaking banal na kapangyarihan ng espiritu ay tumatagos sa kalangitan at lupa, at may ilan pang ang nagsasabing ang alipin ng Diyos ng higanteng espiritu ay mas malakas kaysa sa emperador ng langit na Green Cloud. Gayunpaman, ang emperador ng langit na Green Cloud ay may kakayahang kontrolin ang alipin ng Diyos ng higanteng espiritu at selyuhan ang kanyang paglaki. Kaya naman sa loob ng hindi mabilang na panahon, ang alipin ng Diyos ng higanteng espiritu ay tapat na naglingkod sa ilalim ng emperador ng langit na Green Cloud, at tinutupad ang lahat ng kanyang mga utos ng may lubos na katapatan. Kinikilala ng lahat ang kapangyarihan ng alipin ng higanteng Diyos ng espiritu. Ayon sa alamat, gumagamit siya ng hindi mabilang na banal na kasanayan, natutugunan ang 5 elemento, yin at yang, hangin at kulog, mga pagbabagong lampas sa imahinasyon, at marami pang iba. Dahil mismo sa alipin ng higanteng Diyos ng espiritu kung kaya't ang Green Cloud Heavenly Emperor ang naghahari sa 5 emperador sa langit, na kinatatakutan maging ng mga sinaunang Diyos. Bukod dito, sa loob ng maraming taon, sadyang pinigilan ng Green Cloud Heavenly Emperor ang paglaki ng Giant Spirit God Slave, sa takot na balang araw ay mawalan siya ng kontrol at ang Giant Spirit God Slave ay tatalikod laban sa kanya. Gayunpaman, ngayon ay biglang inatake ng Giant Spirit God Slave ang God Archer nang walang utos mula sa Green Cloud Heavenly Emperor. Ang kilos na ito pa lamang ay katumbas na ng paghihimagsik, kahit papaano sa sandaling ito, lumilitaw siya sa labas ng kontrol ng Green Cloud Heavenly Emperor. Ang bilis niya ay nakakagulat, at bago pa man makapag-react ang kahit sino, nahawakan na niya si Yusuf Zok sa isang kamay habang nakikipaglaban sa Great God Archer gamit ang isa pa. Boom! Habang sumasabog ang kanilang sagupaan, ang marahas na alon ng enerhiya ay humahampas palabas, na gumuho sa kawalan mismo. Ang dakilang Diyos na mamamana ay napaatras ng 3 hakbang bago nakabawi ng balanse. Sa kabaligtaran, ang alipin ng Diyos ng higanteng espiritu ay nananatiling hindi gumagalaw. Sa isang palitan lang, malinaw na kung sino ang mananalo. Higanteng espiritu, paano ka ng ahas? Galit na umakyat sa kalangitan ang Green Cloud Heavenly Emperor, habang ang iba pang mga piling tao ng Heavenly Emperor ay tumalon din pataas. Angle, 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 ang mga mata ng Giant Spirit God Slave ay nagliliyab na parang dugo sa sandaling ito, na parang nawalan na siya ng katwiran. Nagliyab ang kanyang katawan, at ang mga cade ng gumagapos sa kanya ay walang humpay na pumuputok. Walang sino man ang makakasakit sa kanya. Walang sino man ang makakasakit sa aking mga kamag-anak. Sige na,
Iniabot niya muli ang kanyang kamay, marahas na pinupunit ang kawalan. Agad-agad, hindi mabilang na mga patong ang bumukas sa loob ng kawalan, na nagbubunga ng sunod-sunod na itim na butas, walang katapusan at walang katapusang lalim. Swish! Itinulak niya si Yusuf Zok papasok sa isa sa mga black hole. Paano ka naglakas loob? Patayin mo siya. Walang makakapagpahintulot sa kanya na makatakas. Pag-aalsa. Pag-aalsa. Matandang berdeng ulap, kasuklam-suklam ang iyong alipin. Hindi siya maaaring iwanang buhay. Dapat siyang patayin. Hindi dapat umiral ang Giant Spirit Clan sa mundong ito. Ang pag-alaga sa kanya bilang alipin ay isang malaking pagkakamali sa simula pa lang. Oo nga, patayin mo siya. Ang iba pang mga banal na elite ay sisabog sa galit at pagkasuklam. Ang Giant Spirit Clan ay masyadong nakakatakot, at ang kanilang pag-iral ay nagdudulot ng banta sa mga sinaunang Diyos. Ang ilang mga individual, na may mga hinaing laban sa Green Cloud Heavenly Emperor, ay natural na sinasamantala ang pagkakataong ito upang isulong ang agarang pagbitay sa alipin ng Giant Spirit God. Sa kanyang pagkamatay, mawawalan ng Green Cloud Heavenly Emperor ang kanyang pinakamalaking kakampi, na epektibong magpapahina sa kanya. Labis na nag-aalab ang inggit ng mga naruroon laban sa Green Cloud Heavenly Emperor, at ang ingay ay lalong lumalakas at tumitindi sa bawat sigawan. 10 piling sumpa, Diyos na nagbibigkis. Nanginginig sa galit ang Green Cloud Heavenly Emperor, at mabilis na naghahabi ng mga orasayon. Ang mga cade nang nakabalot sa Giant Spirit God Slave ay nagsimulang sumikip at humigpit, dumidiin sa kanyang mga buto na may naririnig na mga bitek. Sa sandaling ito, ang dakilang Diyos na mamamana, si Jeremiah Colon, at si Regan Merritt ay sabay na gumagalaw mula sa tatlong direksyon, na naglalayong sumugod patungo sa black hole. Walang paraan na hahayaan nilang makatakas si Yusuf Zok. Umungol. Pinipiglas ng sakit dahil sa paghigpit ng kanyang pagkakatali, umungol ang Giant Spirit God Slave, natisod pa atras habang ipinupwesto ang kanyang malaking katawan sa harap ng black hole, binabantayan ang pagsasara nito. Samantala, nagliliyab sa galit ang kanyang mga mata habang mahinang bumubulong kay Yusuf Zok, na kanyang ipinadala sa black hole. Tandaan, ang Giant Spirit Clan ang naghahari sa kataas-taasan. Ang langit na ito sa itaas, ang lupang ito sa ibaba, sila ay mga sustansya lamang para sa ating paglago. Hindi tayo ang makalangit na daw, tayo ang mga lumikha nito. Tandaan ito, walang sino man ang maaaring umalipan sa atin. Walang sino man, humayo ka hanggang sa abot ng iyong makakaya. Balang araw, kapag kaya nang itaas ng iyong mga kamay ang langit at tapakan ng iyong mga paa ang lupa, bumalik ka upang ipakita sa kanila ang lakas ng ating Giant Spirit Clan, upang masaksihan nila na hindi tayo mga alipin, kundi mga Panginoon ng lahat ng nilalang. Snap, 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 ang mga kadena ay nagpakawala ng malalakas na tunog ng pagkalabog. Bigla siyang ngumiti, ang kanyang katawan ay lalong tumatangkad at lumalaki. Nang iunat ang kanyang napakalaking palad, ang langit at lupa ay nanginag, at ang lahat ng naruroon ay parang nakatayo sa ibabaw ng isang barkong hinahampas ng bagyo, ang kanilang mga katawan ay hindi matatag at umuugoy. Masama ito, gustong basagin ng aliping ito ang selyo ko. Tulungan ninyo akong patayin siya agad, walang humpay na sigaw ng Green Cloud Heavenly Emperor, habang mabilis na umuusal ng mga orasayon at nagpapaputok ng mga banal na selyo. Samantala, ang pinagsamang pag-atake ng dakilang Diyos na mamamana, nina Jeremiah Colon, at Regan Merritt ay muling bumangga sa palad ng higanteng Diyos na alipin ng espiritu. Ngunit sa pagkakataong ito, silang tatlo ay napaurong. Determinado, hinaharangan ng alipin ng Diyos ng higanteng espiritu ang sinuman sa pagpasok sa mabilis na pagsara ng itim na butas. Pero sinunog niya ang sarili niya, hindi ang kanyang life essence blood, kundi ang mismong life force niya. Paikot-ikot si Yusuf Zok sa loob ng black hole, pinagmamasdan ang matayog na anino ng Giant Spirit God Slave. Sa sandaling ito, nanlalabo ang kanyang mga mata. Naiintindihan na niya ngayon, tinatrato siya ng alipin ng Diyos ng higanteng espiritu bilang kamag-anak, handang isakripisyo ang kanyang buhay para lang mapaalis siya, tinitiyak na hindi siya papatayin. Ngunit ang alipin, isang aliping kontrolado ng Green Cloud Heavenly Emperor, ay nagrebelde, at ang paghihimagsik ay nangangahulugan lamang ng tiyak na kamatayan.
Wala nang nakita si Yusuf Zok tungkol sa sumunod na labanan, ngunit nang tuluyang magsara ang black hole, nasulyapan niya ang isang kalangitan na pinupuno ng mga magic treasures, divine skills na bumabagsak sa kalangitan, at ang higanteng alipin ng Diyos ng Espiritu na duguan mula sa kanyang 7 butas. Tandaan mo, ang Giant Spirit Clan ang naghahari ng kataas-taasan. Ang alingawngaw ng kanyang mga salita ay nananatili sa tainga ni Yusuf Zok kahit na hindi na niya ito makita. Patong-patong na kawalan ang bumubuwag sa hindi mabilang na mga pintuan. Ang alipin ng higanteng Diyos ng Espiritu ay determinadong ipadala si Yusuf Zok sa malayong lugar, pinupunit ang sunod-sunod na dimensyon. Marahil 1 segundo ang lumipas. Marahil ay walang hanggan. Biglang parang nawala ng timbang ang katawan ni Yusuf Zok, ang puwersa ng transportasyon ng black hole ay naglaho, naiwan siyang nakabitin sa isang malawak at walang katapusang mabituing kalangitan. Ang kanyang isipan ay nilalamon ng mga imahe ng alipin ng higanteng Diyos ng Espiritu, ang kanyang matayog na anyo, ang kanyang dumadagandong na boses, ang tanawin ng mga sinaunang Diyos na naglulunsad ng walang humpay na pag-atake laban sa kanya. Huff! Biglang napatalon si Yusuf Zok, sumigaw ng malakas sa kawalan. Kahit hindi pa niya ito nakasalubong ng landas noon, sa hindi maipaliwanag na paraan, nakakaramdam si Yusuf Zok ng di matiis na kalungkutan na bumabalot sa kanyang kaluluwa. Sa pagbanggit ng salitang, Kin, sigurado na si Yusuf Zok ngayon. Ang alipin ng higanteng Diyos ng Espiritu at siya ay may parehong diwa, sa kaibuturan ng kaluluwa ng alipin ng higanteng Diyos ng Espiritu ay naroon ang alinman sa isang binhi ng higanteng Espiritu o ang usbong nito. Sila ay magkakampi sa tadhana, marahil pamilya pa nga. Pero makakaligtas kaya ang alipin ng Diyos ng higanteng Espiritu? Huff! Pinilit ni Yusuf Zok na pakalmeyan ang kanyang emosyon, nagpapanatag sa mabituing kawalan. Ang kanyang mga titig ay lalong nanlamig at naging matatag. Makakaasa ka, balang araw, ipapaalam ko sa mundo ang lakas ng Giant Spirit Clan. Sa mga salitang iyon, binasag ni Yusuf Zok ang mga patong-patong ng kawalan, at mabilis na umalis. Isinakripisyo ng alipin ng Diyos ng higanteng Espiritu ang sarili niyang buhay para lang mapaalis siya. Hindi maaaring hayaan ni Yusuf Zok na mawalan ng saysay ang sakripisyong iyon. Hindi ito ang panahon para magdalamhati, panahon na para patuloy na tumakas, ng mas malayo pa. Balang araw, nangako siyang babalik, at pagdating ng araw na iyon, ipapaunawa niya sa kanila ang halagang hindi nila kayang bayaran. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1480 Lahi ng Dayuhan. Walang ideya si Yusuf Zok kung maaabutan ba siya ng mga humahabol na sundalo sa likuran niya, ni hindi niya alam kung nasaan siya ngayon. Ang alam lang niya ay patuloy siyang lumilipad sa kalawakan, pinupunit ng kanyang mga kamay ang isang time-space black hole sunod-sunod, patuloy na tumatalon pasulong. Matapos tumakbo ng walang tigil sa loob ng 3 taon, nang makapasok siya sa isa na namang mainland at sinubukang buksan ang dimensyong ito, bigla siyang nagulat ng matuklasan na hindi na maaaring buksan ang lugar na ito. Maaari siyang pumasok, ngunit hindi siya makalabas. Bahagyang nagulat ang kanyang puso, ngunit agad din niyang kinalma ang sarili at nag-focus sa pag-intindi sa paligid. Ang mainland na ito ay kulang sa spiritual energy, divine aura, o immortal aura, wala ni isa man sa mga ito ang naruroon. Sa halip, ang hangin ay may mabigat na metallic na amoy, isang mahina ngunit hindi maikakailang amoy ng dugo. Unti-unting kumalat palabas ang banal na pananaw ni Yusuf, ngunit halos hindi ito umabot ng lampas sa 30 metro bago biglang naharangan. Talagang tuluyang pinigilan ng lugar na ito ang banal na pananaw. Ano ang lugar na ito? Anong klaseng dimensyon ito? Matapos ang 3 taon sa pagtakas, wala talaga siyang ideya kung saan siya napunta. Dapat sabihin, ang mga mundo ng napakaraming kaharian ay napakalawak na hindi maintindihan, kahit ang mga emperador sa langit ay maaaring hindi alam ang lahat ng dimensyon. Pinag-isipan niya ang mga bagay-bagay, sandaling nagmuni-muni, saka itinuro ang isang kalapit na puno. Sa isang iglap, ang puno ay naging isang hubad na lalaki, walang ekspresyong nakatitig kay Yusuf ng walang buhay. Nang makita ni Yusuf ang lalaki, halos mapatalon siya sa takot. Dahil ang taong puno na kanyang nilikha ay blonde ang buhok, asol ang mga mata, at matangos ang ilong, mukha siyang dayuhan. Hindi pa kasama rito,
ang katawan ng taong puno ay may bahid ng bahagyang bakas ng enerhiya ng dugo at isang hindi mapagkakamalang amoy ng dugo. Anong nangyayari rito? Naguluhan si Yusef. Dati, tuwing binabago niya ang mga bulaklak, halaman, o puno sa anyong tao, palagi silang itim ang buhok at naninilaw ang balat. Pero ito ay nag-mutate na. Maaari kayang may kaugnayan ito sa espiritual na enerhiya o lupa sa lugar na ito. Kumunat ang noo ni Yusef, nag-isip sandali, at pagkatapos ay nagpas siyang huwag nang magsalita pa. Sa halip, sa isang kislap ng galaw, siya ay nag-iba bilang isang guhit ng liwanag ng mga parasitiko at direktang tumagos sa gitnang kaluluwa ng taong puno, mabilis na sinunggaban ang kanyang kaluluwa at katawan. Palakpakan, 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 palakpakan. Gumalaw siya, iginalaw ang kanyang mga kamay at paa. Sa sandaling iyon, hindi na siya si Yusef Zok, nag-transform na siya bilang taong puno. Siyempre, maliban kung lumitaw ang puting emperador, walang makakakilala sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nagbihis siya at ikinabit ang horse-cutting saber sa kanyang baywang. Kung tungkol naman sa God Bow of Shooting the Sun o sa Heaven and Earth Great Staff, iniiwasan niya ang paggamit ng mga ito hanggat maaari. Ang mga divine armas na ito ay madaling makikilala, kung sakaling kumalat ang balita tungkol sa mga ito, wala siyang duda na makakaakit ito ng hindi mabilang na makapangyarihang mga tao sa lugar na ito. Ngunit ang horse-cutting saber ay hindi kapansin-pansin, napakaliit ng posibilidad na malantad ito, at ang kakayahan nitong makipaglaban ay napakalakas din. Kasabay nito, umakyat siya sa kalangitan at maingat na nagsimulang lumipad pasulong. Sinasabi sa kanya ng kanyang likas na ugali na malamang ay may mga tao sa mundong ito, ngunit ito ay lubhang kakaiba, kaya't kailangan ang pag-iingat. Siyempre, hindi siya masyadong nag-aalala, kahit hindi niya maiwan ang lugar na ito, ang mga taon ng paghihirap na tiniis niya ang nagsanay sa kanya para umangkop. Dahil nandito siya, gagawin niya ang lahat para sa kanya, sa kalaunan, makakahanap din siya ng paraan para makalabas. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos siyang lumipad ng mataas sa himpapawid, ilang guhit ng puting liwanag ang biglang sumulpat patungo sa kanya mula sa malayo, na naglalabas ng mas malalakas pang bakas ng enerhiya ng dugo. Agad na inakala ni Yusef na ang mga puting guhit ay paparating na sa kanya, kaya huminto siya sa ere, mahigpit na hinawakan ang hawakan ng kanyang sable at naghanda para sa isang laban. Habang papalapit ang puting liwanag, sa wakas ay nakita ni Yusef ang kanilang mga anyo, at ang kanyang reaksyon ay lubos na namangha, nakagat niya ang kanyang dila ng napakalakas na halos magdugo, nanlaki ang kanyang mga mata, at halos mahulog ang kanyang panga sa lupa. Dahil ang ilang guhit ng puting liwanag na iyon ay mga taong ibon. Tama iyan, mga taong ibon, na may puting pakpak na may balahibo, at amoy ng dugo na nananatili sa kanilang mga katawan, ngunit naglalabas din ng isang banal na aura na parang banal. Mga taong ibon, mga taong ibon. Napalunok ng malalim si Yusef. Nasaan ba siya? Biglang nag-click ang lahat, may katuturan na ngayon ang mutated na asol ang mga mata na blonde na taong puno, malinaw na mundo ito ng isang alien race. Mabuti na lang at wala rito ang mga taong ibon para harapin siya, lumipad lang sila sa itaas at mabilis na naglaho sa malayo. Habang pinapanood silang dumaan, napagtanto ni Yusef na ang kanilang mga antas ng paglilinang ay mas mataas pala kaysa sa kanya, nasa Emperor Realm sila. Ang ibig sabihin ng Emperor Realm ay ang dimensyong ito ay hindi isang ordinaryong dimensyon, o kahit isang immortal realm. Sa halip, kapantay nito ang antas ng Heavenly Realm at ang mga parallel dimensions nito. Nasa langit pa rin ang hierarkiya, magandang balita iyan. Huminga ng malalim si Yusef, bumulong sa sarili. Matapos maglaho ang mga taong ibon sa abot tanaw, nagpa siya si Yusef na sundan sila sa direksyong iyon. Pagkalipas ng halos 4 na oras, isang maliit na bayan ang lumitaw sa kanyang harapan. Mula sa malayo, ang arkitektura ng bayan ay ganap na estilo Europa, na may mga nagsasalubong na kalsada na nakapalibot dito mula sa lahat ng direksyon. Ang mga kalsada ay abala sa mga individual na alien race na naglalakad o tumatambay. Sa isang iglap, pakiramdam ni Yusef ay bumalik siya sa kanlurang panahon ng medieval. Walang pag-aalinlangan, naglakad siya patungo sa bayan, pumasok sa paligid nito, at nakinig sa mga lokal na nag-uusap sa wikang hindi niya maintindihan.
Ang lugar na ito ay ibang-iba sa kahit anong mundo ng cultivation na nakilala o nakita niya. Kung ito ay isang high-level realm, tila kontrolado ito ng iisang uri, isang lahi lamang. Maaari kayang si Gabriel mula sa daigdig ay napunta sa dimensyong ito. Naalala ni Yusef ang taong ibon na minsan niyang nakasalamuha ilang taon na ang nakalilipas noong nasa daigdig siya. Ang taong ibon na iyon ay napakalakas. Bagamat kalaunan ay narinig na ni Yusef ang tungkol sa kanya sa Immortal Realm, hindi na niya ito muling nakita. Kung ang dimensyong ito ay naglalaman ng isang buong lahi ng taong ibon, marahil ay umakyat na si Gabriel sa kahariang ito pagkatapos umalis sa daigdig. Ugong, 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 habang casual na naglalakad si Yusef sa bayan, ninanamnam ang mga tanawin at tunog, isang nakasisilaw na puting liwanag ang biglang sumiklab mula sa gitnang bilog na palasyo ng bayan. Nang sumiklab ang puting liwanag, bawat tao sa paligid, maging negosyante o nagdaraan, ay lumuhad, same time na nagdarasal at nagpupuri. Naguluhan si Yusef. Ano na ba ang nangyayari ngayon? Gayunpaman, sa kalyeng puno ng mga nakaluhod na tao, siya ay nakatayong mag-isa, na ginagawang kitang-kita ang kanyang sarili. At bago pa niya lubos na maunawaan ang sitwasyon, isang napakalaking gininto ang kamay ang lumabas mula sa puting palasyo, mabilis na inaabot siya. Gulat na gulat, si Yusef ay nanigas sa kanyang kinatatayuan, hindi dahil sa takot, kundi dahil napagtanto niyang hindi siya makagalaw. Isa itong makapangyarihang nilalang, na higit na nakahihigit sa Emperor Kingdom. Mabilis na sinuri ni Yusef ang sitwasyon, at nagpasya siyang huwag lumaban. Total, ang hindi pagluhod ay hindi naman nangangahulugang isang pagpapakita ng puot. Kaya naman, hinayaan niyang hawakan siya ng gininto ang kamay. Whoosh! Hinayla siya nito palapit at inihagis sa gitnang plaza sa loob ng puting palasyo, nakulong siya sa loob ng isang transparent na harang ng liwanag. Nanatiling nalilito si Yusef. Ang liwanag na harang ay maliwanag na isang uri ng paghihigpit, ang gininto ang kamay ang nagkulong sa kanya sa loob. Ang nakasisilaw na liwanag sa paligid ng palasyo ay tumagal ng halos 1 minuto bago naglaho, pagkatapos ay lumabas ang isang grupo ng mga lalaki at babae na may iba't ibang edad, pawang nakasuot ng roba, puti, itim, o pula. Habang naglalakad, marami sa kanila ang tila matalim na nakatitig kay Yusef. Gayunpaman, dumaan pa rin sila nang hindi gumagawa ng anumang hakbang laban sa kanya, na lalong naguluhan si Yusef. Pagkalipas ng halos kalahating oras, bumalik ang isa sa mga taong nakatitig sa kanya, isang babaeng nakasuot ng pulang roba, blonde ang buhok at asol ang mga mata. Lumapit siya at pinitik ang kanyang daliri, na nagpatak ng isang butil ng dugo sa light barrier, at agad itong naalis. Pagkatapos ay malamig siyang tumahol sa wikang hindi maintindihan ni Yusef. Kahit hindi niya maintindihan ang mga sinabi nito, inakala niyang mga tagubilin iyon para sumunod sa kanya. Dahil sanay sa mga nakakalitong sitwasyon, hinuha rin ni Yusef na malamang na napagkamalan siya nito na isa sa mga katulad niya. Tutal, pareho silang may blonde na buhok at asol na mga mata.